Ang asawa ko ay may malubhang karamdaman. Bago siya tuluyang mawalan ng malay, inilipat niya ang titulo ng aming condominium unit na nagkakahalaga ng 100 milyong piso sa pangalan ng aking ina at mahigpit niyang ipinagbilin na huwag itong sasabihin kahit kanino. Sinunod ko ang kanyang bilin. At pagkatapos ng isang buwan, nagsimula ang isang taon ng mga pangyayari na yumanig sa buong pagkatao ko. Ang pangalan ko ay Lina. 32 taong gulang. Kung may magtatanong sa akin kung ano ang sandaling hinding-hindi ko malilimutan sa buong buhay ko, hindi ang araw ng aking kasal o ang araw na isinilang ko ang aking panganay ang isasagot ko. Ang sandaling hinding-hindi ko malilimutan ay ang hapong iyon. Habang nakaupo ako sa isang malamig na silid sa ospital, pinakikinggan ang ritmikong tunog ng mga makina at pinagmamasdan ang aking asawa na nakahiga sa kama. Ang kanyang mukha ay maputla at payat, na tila isang taong kalalampas lang sa isang malakas na bagyo. Doon nakahiga ang asawa kong si Jose. May nakatusok na karayom ng swero sa kanyang kamay at may mga linyang nakakonekta sa kanyang dibdib para subaybayan ang tibok ng kanyang puso. Sa labas ng pinto, naghahanda ang doktor para sa isang brain surgery, isang salita na nagpapanginig sa aking mga kamay at paa sa tuwing maririnig ko. Ngunit sa kabila nito, ang mga mata ng aking asawa ay kakaibang malinaw. Tinitigan niya ako, hindi umiiyak o nagrereklamo, at marahang hinigpitan ang hawak sa aking kamay. Tila ba sinasabi niyang kailangan kong magpakatatag. Nagsimula ang lahat. 1 linggo na ang nakalipas. Sa simula, sinabi lang ni Jose na masakit ang kanyang ulo. Sa mga nakalipas na buwan, dumagsa ang mga order sa kanyang kumpanya, kaya't sobra-sobra ang kanyang trabaho at gabi-gabi siyang nagpupuyat sa pagbabasa ng mga dokumento. Kahit pilitin ko siyang magpatingin sa ospital, ngingiti lang siya at sasabihing, ano ba naman, yung konting sakit ng ulo sa mga lalaki. Isang tulog ko lang to. Mawawala na, ngunit hindi tumigil ang sakit. Isang araw, habang kumakain kami, ibinaba niya ang kutsara, hinawakan ang kanyang noo, at namutla ang kanyang mukha. Sa ibang araw naman, paglabas niya ng banyo, bigla na lang nanlabo ang kanyang paningin at kinailangan niyang humawak sa pader para hindi matumba. Nagsimula na akong kabahan, ngunit ang tunay na nagdulot sa akin ng takot ay ang nangyari ng gabing iyon. Habang buhat-buhat ni Jose ang aming anak na si Ana, nabunso ang aming tawag sa bahay. Ang aming 5 taong gulang na anak ay humahalakhak. Habang nakayakap sa leeg ng kanyang ama, nagpapalambing na maglaro ng eroplano sa sala. Sa ikalawang ikot ni Jose, bigla siyang natigilan. Bago pa ako makapagtanong kung ano ang nangyayari, napahawak siya sa kanyang ulo habang pilit na inaalalayan ang bata para hindi ito mabitawan. Dali-dali akong tumakbo para saluhin si Ana. Pagkatapos noon, bumagsak si Jose sa sahig. Ang malakas na tunog ng pagbagsak ng kanyang mga tuhod sa matigas na sahig ng sala ay tila bumasag sa aking puso. Nagsimulang humagulgol si Ana sa takot. Mama, anong nangyari kay Papa? Habang nanginginig ang mga kamay, tinawagan ko ang 911 at walang tigil na tinawag ang pangalan ng aking asawa. Jose, mahal, naririnig mo ba ako? Huwag mo naman akong takutin ng ganito. Sa ospital, matapos ang maraming pagsusuri at scan, tinawag ako ng kanyang doktor, si Dr. Reyes, sa kanyang opisina. Matagal niya akong tinitigan, bago marahang nagsalita, Ginang. Kailangan ninyong magpakatatag. Ang inyong asawa ay may malignant tumor sa utak. Ang lokasyon ng tumor ay napakadelikado, at kung hindi natin ito ooperahan kaagad, maaaring mabilis na lumala ang kanyang kondisyon. Naparalisa ako habang nakaupo sa silya. Naging bingi ang aking mga tainga, at tila may bumara sa aking lalamunan, na nagpahirap kahit sa paghinga. Sa paos na boses, nagawa kong magtanong, kung ganoon, kapag naoperahan, gagaling na po ba siya, Dok? Nanahimik si Dr. Reyes ng ilang segundo, bago sumagot. Napakalaki ng panganib sa operasyong ito. Ang pamilya ay dapat maging handa.
sa lahat ng posibleng mangyari at ihanda ang inyong mga puso. Sa isang salitang iyon, tila gumuho ang langit sa ibabaw ko. Bago bumalik sa silid, pinunasan ko ang aking mga luha at pilit na nagkunwaring kalmado. Ngunit pagkakita pa lang sa akin ni Jose, tila alam na niya ang lahat. Iniabot niya ang kanyang nanghihinang kamay sa akin. Pag-upo ko sa tabi ng kama, bago pa ako makapagsalita, bumuhos na ang aking mga luha. Marahan siyang ngumiti. Ang maputlang ngiti na iyon ay lalong sumugat sa aking puso. Pumapangit ka kapag umiiyak ka, Lina, sabi niya. Hinigpitan ko ang hawak sa kanyang kamay at humikbi. Huwag kang magsalita ng ganyan. Walang mangyayaring masama sa'yo. Magaling naman ang doktor, di ba? At nandyan pa ang bunso natin. Tumingin si Jose sa labas ng bintana, kung saan ang mapusyaw na sikat ng araw sa hapon ay tumatama sa puting sahig ng silid. Sa napakahinang boses, sinabi niya, "Hindi ako takot mamatay. Ang kinatatakutan ko, kung sakaling hindi na ako magising, ay baka itulak nila kayo ng ating anak sa bingit ng kawalan. Iyon ang kinatatakutan ko." Natigilan ako. Hindi sinabi ni Jose kung sino ang sila, pero alam ko sa aking sarili, ang condominium unit namin na nagkakahalaga ng 100 milyong piso ang pinakamalaking ari-arian naming mag-asawa. Hindi ito perang nahulog mula sa langit. Ito ay bahay na binuo mula sa pinaghirapan naming pera sa loob ng maraming taon. Sa tulong na ibinigay ng aking mga magulang noong binili namin ito at sa utang sa bangko na pilit naming binabayaran. Para sa akin, ito ay ang aming tahanan, ngunit sa mata ng ibang tao, ito ay isang masarap na pagkain na naghihintay na lapain. Ang biyenan kong si Aling Dolores ay hindi kailanman tunay na nagmahal kay Ana. Sa harap ng ibang tao, hindi niya sinasaktan o hayagang minamaltrato ang kanyang apo, ngunit ang mga salitang walang pakundangang lumalabas sa kanyang bibig ay parang mga karayom na paulit-ulit na tumutusok sa aking dibdib. Isang araw, sa isang kainan, ipinagmalaki ni Ana sa kanyang lola, "Paglaki ko po, magiging doktor ako para gamutin lahat ng sakit ni na papa at mama." Noon, ngumisi ang aking biyenan at sinabi, ang anak na babae, paglaki, sa ibang pamilya rin mapupunta. Para maipagpatuloy ang apelyido ng pamilyang ito, kailangan pa rin ng apo na lalaki. Nang marinig iyon ni Jose, malakas niyang ibinagsak ang kanyang mga kubyerto sa mesa at sumama ang kanyang mukha. Ngunit para hindi masira ang samahan ng pamilya, pilit niyang pinigilan ang sarili at sinabing, "Inay, huwag po kayong magsalita ng ganyan sa harap ng bata." Ngayon, habang nakahiga sa kama, marahil ay naaalala ni Jose ang lahat ng iyon. Hinila niya ang aking kamay palapit sa kanya at, kahit nanghihina, buong diin niyang sinabi ang bawat salita. "Kung may mangyari sa akin, hindi ka titigilan ng nanay ko." Igigiit niyang ang kondo na iyon ay pag-aari ng panganay na anak ng pamilya at kailangang protektahan para sa angkan, at pipilitin kanyang isuko ang titulo at mga dokumento. Sa oras na lumambot ang puso mo at ibigay mo iyon, mawawala sa inyo ng ating anak ang lahat at mapupunta kayo sa lansangan. Gulat na gulat akong napatingin sa aking asawa. Bago siya pumasok sa operating room, inuutusan niya akong ilipat ang titulo sa aking ina. Ito ay isang napakabiglaan at napakabigat na bagay. Ngunit sa mga mata ni Jose, wala ni katiting na pag-aalinlangan. Ilang beses ko na itong pinag-isipan. Hindi ito para lang protektahan ang personal mong ari-arian. Ito ay para gumawa ng paraan para mabuhay ang ating anak. Lina, makinig ka sa akin. Ilipat mo agad ang titulo sa pangalan ni nanay. Si nanay, tunay niyang minamahal ang ating bunso. Hindi kanya ipagkakanulo at poprotektahan kayo. Hanggang sa huli, muling hinigpitan ni Jose ang hawak sa aking kamay. Sa labas, naghahanda na ang mga nurse para ilipat siya para sa huling pagsusuri bago ang operasyon. Tinitigan niya ako ng diretso sa mata at, sa isang mahina ngunit matatag na boses na tila ipinupukpok sa aking puso, sinabi, "Lina, tandaan mo,
Tapusin mo ang proseso ng paglipat ng titulo ngayon din. At wag na wag mong sasabihin ang katotohanan ito sa kahit sino sa pamilya ko. Matagal akong tulalang nakatingin kay Jose. Ang isip ko noon ay parang isang magulong sinulid. Ang kondo na iyon ay hindi lang basta ari-arian. Ito ay may kahulugan na higit pa sa numerong 100 milyon na nakasulat sa papel. Ito ang lugar kung saan kami mismo ang pumili ng bawat tile sa sahig, nag-eksperimento sa kulay ng pintura ng silid-tulugan, at maingat na pinili ang kurtina para sa kwarto ni Ana. Sa unang gabi namin doon, binuhat ni Jose si Ana sa gitna ng walang laman na sala at masayang sinabi, "Mula ngayon, ito na ang magiging mainit na pugad ng ating pamilya." Ngunit ngayon, ang taong iyon mismo, ang nagsasabi sa akin, na palihim na ilipat ang titulo nito sa pangalan ng aking ina. Nang hindi ako makapagsalita, marahan niyang hinawakan ang aking kamay. Ang kanyang lakas ay napakahina, ngunit ang kanyang mga mata ay napakalinaw. Dahan-dahan siyang nagsalita. "Lina, alam ko kung ano ang iniisip mo. Hindi ito dahil pinagdududahan ko ang sarili kong kadugo o dahil gusto kong pag-awayin kayo ng mga biyenan mo. Ito ang nag-iisang paraan para protektahan ang ating anak mula sa kasakiman ng tao." Yumuko ako. At ang aking mga luha ay tumulo sa puting kumot ng kama. Habang mas kalmado siya, mas lalong sumisikip ang aking dibdib. Isang taong haharap sa isang operasyong buhay at kamatayan ang kailangang mag-alala at maghanda para sa kinabukasan ng kanyang asawa at anak. Ang isipin pa lang iyon ay parang may pumipiga sa aking puso. Sa totoo lang, hindi mali si Jose. Maraming beses ko nang nakita ang pagiging interesado ni Aling Dolores sa titulo at mga dokumento ng aming bahay. Hindi siya hayagang nagtatanong. Ngunit palagi siyang paikot-ikot magsalita na nakakainis. Minsan, nang dumalaw siya sa aming bahay, nagkunwari siyang nagpupunas ng alikabok malapit sa lalagyan ng mga dokumento sa aming study at nagtanong, "Saan mo ba nilagay ang titulo ng bahay na ito? Kaninong pangalan nakapangalan? At magkano pa ang utang sa bangko?" Nang pilit akong ngumiti at sumagot na si Jose na ang bahala sa lahat ng dokumento. Ngumisi siya at sinabi, "Kung anak ko ang kumita para sa bahay, dapat lang na alam din ng pamilya niya. Kapag ang babae ang masyadong humahawak sa mga papeles ng bahay, tiyak na magkakaproblema sa huli." Sa ibang pagkakataon, sa isang family reunion, sa harap ng lahat ng kamag-anak, nagbitaw si Aling Dolores ng isang matalim na biro. "Ang mga manugang ngayon, masyadong tuso kung hindi mo hihigpitan ang hawak. Kahit buto mo hindi mo na makukuha ang bahay ng anak na lalaki. Dapat lang na ang mga biyenan ang humahawak, hindi ang mga magulang ng asawa. Iyon ang tama sa mundo." Noon, ibinagsak ni Jose ang kanyang kutsara at hindi itinago ang kanyang pagkainis. "Inay, kami na pong bahala sa bahay namin. Wag na po kayong makialam sa mga usaping pera." Tumahimik si Aling Dolores. Ngunit mula noon, mas lalong lumamig ang tingin niya sa akin. Lumabas ako at tinawagan ang aking ina, si Nanay Rosario, habang nanginginig ang aking mga kamay. Nang marinig ko ang boses ni Inay sa kabilang linya, tuluyan na akrang nawalan ng kontrol. Isinalaysay ko ang lahat ang kondisyon ni Jose, ang sinabi ng doktor, at ang pakiusap ni Jose na ilipat ang titulo sa kanya habang pinipigilan ang pag-iyak. Matagal na katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Narinig ko ang mabigat niyang paghinga at ang tunog ng silyang hinihila habang napaupo siya. Minahal ng aking ina si Jose, na parang tunay na anak. Ang malaman pa lang na may malignant tumor siya ay sapat na para gumuho ang kanyang mundo. Paano pa kaya ang mabigat na pakiusap na ito? Matagal bago nagsalita si Inay. Paos ang kanyang boses, ngunit napakatatag. "Lina, makinig kang mabuti sa akin. Ang pagtanggap ko sa titulo ay hindi dahil naghahangad ako sa ari-arian ninyo. Ito ay para hawakan at protektahan ang buhay mo at ng apo ko." Kung iyan ang bilin ni Jose, habang malinaw pa ang kanyang isip, iyon ay dahil mas kilala niya kung anong klaseng tao ang sarili niyang pamilya. Humagulgol ako. Nagpatuloy si Inay. "Ang bagay na ito ay kailangang gawin ng perpekto ayon sa batas. Walang dapat maging mali kahit isang letra.
para sa huli, kahit magsampa sila ng kaso at magpilit, hinding-hindi nila ito mababago. Nang hapong iyon, agad na tinawagan ng aking ina si Attorney Cruz, isang abogado na matagal nang kakilala ng aking ama. Dumating si Attorney Cruz sa ospital na may dalang briefcase at seryosong mukha. Hindi siya nagmadali at dahan-dahang lumapit kay Jose. Nagtanong ng bawat detalye, kung ano ang kanyang kalagayan, kung sigurado ba siya sa paglipat ng titulo, saan nanggaling ang pondo para sa kondo, at kung may pumilit ba sa kanya. Maingat niyang sinuri ang lahat, kahit nanghihina si Jose. Napakalinaw ng kanyang mga sagot. Tinitigan niya ng diretso si Attorney Cruz, at malinaw na sinabi, "Gusto kong protektahan ang aking asawa at anak. Kung sakaling malampasan ko ito, ang bahay na ito ay mananatiling aming mainit na tahanan. Ngunit kung may mangyari sa akin, gusto kong siguraduhin na walang sino man ang makapagpapalayas sa aking asawa at anak sa lansangan. Para masigurong walang butas ang proseso, nandoon din si Dr. Reyes para formal na kumpirmahin na si Jose ay may malinaw na kamalayan at may kakayahang magdesisyon para sa sarili. Inihanda ang lahat ng kinakailangang legal na dokumento. Si Jose mismo ang pumirma sa bawat pahina. Sa bawat pirma, napapapikit siya at saglit na humihinto dahil sa matinding sakit ng ulo. Nakatayo ako sa tabi niya. Ang aking mga kamao ay nakakuyom. Nang mahigpit na halos bumao ng aking mga kuko sa aking palad. Nanginginig sa awa para sa kanya. At sa takot na baka sa hinaharap, kailangan kong gamitin ang mga papel na ito bilang sandata laban sa kanyang pamilya. Para maiwasan ang hinala ng mga biyenan, tinawagan ko si Aling Dolores at nagdahilan na pupunta ako sa billing section at bangko para ayusin ang bayarin sa operasyon ni Jose at ang insurance. Walang gana siyang sumagot at hindi man lang nagtanong kung saan ako pupunta o nagsabi na mag-ingat ako. Noong una, inisip ko pa na baka abala lang siya sa pag-aalala sa kanyang anak, ngunit hindi nagtagal. Isang nurse na naging malapit sa akin, ang palihim na lumapit at nagkwento ng isang nakakagulat na bagay. Habang wala ako, hindi man lang daw nagtanong si Aling Dolores kung gaano kalubha si Jose o kung ano ang kailangang ihanda para sa operasyon. Sa halip, dinala niya ang doktor sa isang sulok ng hallway at pabulong na nagtanong, kung sakaling may mangyari sa anak ko, paano ang proseso sa mga ari-arian o titulo ng bahay na nakapangalan sa kanya. Nang marinig ko iyon, nanindig ang aking mga balahibo. Ang tanong na iyon ay parang malamig na tubig na naghugas sa huling hibla ng pag-aalinlangan sa aking puso. Ang sarili niyang anak ay nakahiga sa kama, naghihintay ng operasyong buhay at kamatayan. Ngunit ang unang inalala ng isang ina ay ang ari-arian. Hindi ko na sinisi ang aking sarili. Naawa na lang ako kay Jose. Hindi siya mapaghinala. Alam na alam lang niya ang tunay na kulay ng pamilyang kanyang pinagmulan. Nang mag-agaw dilim, natapos din ang proseso. Ang aking ina, si Nanay Rosario, ay opisyal nang naging may-ari ng 100 milyong pisong kondominium. Hawak ang mga dokumento. Sinabi niya sa akin na may namumulang mga mata. Poprotektahan ko ang bahay na ito para sa iyo at kay Ana. At para tuparin ang bilin ni Jose. Hanggat nabubuhay ako, walang sino man ang makakagalaw sa tahanan ninyong mag-ina. Napatango na lang ako, hindi makapagsalita dahil sa bara sa aking lalamunan. Nang gabing iyon, bumalik ako sa ospital, inilagay ang kopya ng mga dokumento sa isang brown envelope at ikinulong ito sa isang maliit na safe sa loob ng special room. Tumingin sa akin si Jose at mahinang nagtanong. Hinawakan ko ang kanyang kamay at pilit na ngumiti. Oo, tapos na. Huwag ka nang mag-alala. Magpagaling ka sa operasyon. Ako nang bahala sa bahay natin, sa bunso natin. Tila nabunutan ng tinik si Jose at huminga ng maluwag. Ngunit habang pinagmamasdan ko siyang nakapikit at nagpapahinga sa ilalim ng maputlang ilaw ng silid, ang puso ko ay napuno ng ginhawa at kasabay nito ng matinding sakit. Ginhawa dahil mayroon na kaming mag-ina na fallback. At ang malupit na katotohanan na mula sa sandaling ito, hindi lang ako naghahanda para sa operasyon ng aking asawa,
kundi pati na rin sa isang mahaba at malupit na digmaan laban sa mga hayop na nagtatago sa ilalim ng pangalang kadugo ng aking asawa. Noong umagang dinala si Jose sa operating room, kakaibang kulimlim ang langit. Mula sa ika-12 palapag ng bintana ng ospital, ang tanawin ng Metro Manila ay natatakpan ng manipis at kulay abong ulap na nagbibigay ng malamig at mabigat na pakiramdam. Nakaupo ako sa waiting area sa labas ng operating room. Suot ang isang manipis na cardigan na minadali kong isinilid sa bag kagabi at mahigpit na hawak ang aking wedding ring na halos magasgas ang aking palad. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatitig sa pinto ng operating room. Sa tuwing umiilaw ang pulang ilaw sa itaas nito, parang may humihila sa aking puso. Maaga pa lang, isinama na ng aking ina si Ana pauwi. Ayaw sumama ng bata, mahigpit na yumakap sa aking leeg at nagtanong, "Mama, masakit po ba doon sa loob si Papa? Babalik po ba siya mamayang gabi?" Para basahan ako ng kwento. Kinagat ko ang aking labi hanggang sa halos magdugo. Hinaplos ang buhok ng aking anak. At sa pinakamahinahong boses na kaya kong gawin, nagsinungaling ako. "Si Papa, papasok lang doon para turukan ng gamot ng doktor, para gumaling agad. Kung magpapakabait ka kay Lola sa bahay, tatawag si Mama mamayang gabi." Ayokong makita ng anak ko ang mga matatanda na humahagulgol at nagpapalitan ng mga salitang hindi niya dapat marinig. Bago itulak papasok sa operating room, gising pa si Jose. Ang kanyang buhok ay maikli na. At kahit maputla ang kanyang mukha habang nakahiga sa stretcher, ang kanyang mga mata na nakatitig sa akin ay nagniningning. Pinigilan ko ang panginginig ng aking mga binti at sumabay sa paglalakad sa tabi niya. Sa harap ng pinto ng operating room, sinenyasan ng isang nurse na hanggang doon na lang ang pamilya. Biglang iniabot ni Jose ang kanyang kamay sa akin. Agad ko itong hinawakan at inilapit ang aking tainga sa kanyang bibig. Ang kanyang boses ay napakahina, ngunit ang bawat salita ay malinaw na parang inuukit sa aking puso. "Lina, magising man ako o hindi, mamuhay ka ng may dignidad. Huwag kang luluhod sa harap ng kahit sino." Napahagulgol ako. Gusto ko siyang sigawan. Gusto kong sabihin na huwag siyang magsalita ng malas. At bumangon na siya. Ngunit may bumara sa aking lalamunan. At napatango na lang ako ng paulit-ulit. Ang aking mga luha ay tumulo sa kanyang kamay. Muli akong tinitigan ni Jose. Pilit na ngumiti. At pagkatapos ay sumara na ang malamig na pinto ng operating room sa aking harapan. Tumagal ng mahigit 9 na oras ang operasyon. Para sa akin, ang oras na iyon ay parang 9 na taon. Mahaba at puno ng pagdurusa. Pabalik-balik ako sa pag-upo at pagtayo. Lumalakad ng ilang hakbang at bumabalik muli. Hindi inaalis ang aking tingin sa monitor sa labas ng operating room. Tumawag ang aking ina para kumustahin ang sitwasyon. Ngunit dahil natatakot akong humagulgol, maikli lang akong sumagot at agad na ibinaba ang tawag. Nandoon din sa ospital, si Aling Dolores. Nakasuot ng itim na damit at basta na lang itinali ang buhok, paikot-ikot siya sa harap ng operating room, walang tigil na bumubulong at nananalangin sa Diyos at sa mga santo. Ngunit ang tunay na nagpanginig sa akin ay ang mga salitang may halong pagkalkula na naririnig ko sa gitna ng kanyang mga hagulgol, kasabay ng pag-aalala sa kanyang anak. Sa harap ng mga kamag-anak, sumigaw siya, "Napakalupit ng langit. Kung may mangyari sa aking Jose, sino na ang mamamahala sa bahay at sa kumpanya? Kung ganyan siyang nakahiga, ano na ang mangyayari sa pamilya namin?" Nakatayo ako ilang hakbang ang layo, at tila nanigas ang buong katawan ko nang marinig iyon. Ang sarili niyang anak ay nasa bingit ng kamatayan. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, malinaw na malinaw kong narinig ang mga salitang bahay at kumpanya. Ang aking biyanang lalaki, si Mang Cardo, ay hindi man lang umiyak. Nakatayo siya sa may hagdanan ng emergency exit. Sunod-sunod na naninigarilyo. At ang kanyang damit ay amoy usok na. Paminsan-minsan, tinatawagan niya ang nakababatang kapatid ni Jose, si Paulo. Nagkataong narinig ko ang kanyang pag-uusap. "Umuwi ka na muna. Kung may mangyari, kailangan nating magpulong lahat mamayang gabi para pag-usapan ang gagawin." Hindi ito simpleng problema. Ibinaba niya ang kanyang boses, ngunit bakas ang pagmamadali.
Natigilan ako saglit at tahimik na lumayo. Wala akong panahong mag-isip ng malalim noon, ngunit mayroon ng masamang kutob na namumuo sa aking puso. Nang gumabi na, sa wakas ay namatay ang ilaw ng operating room. Ang mukha ni Dr. Reyes, habang inaalis ang kanyang mask, ay bakas ang pagod. Halos matumba ako, ngunit pinilit kong tumayo at tumakbo palapit sa kanya. Agad ding sumugod si Aling Dolores, hinawakan ang manggas ng damit ng doktor at nagtanong, "Ano na ang nangyari sa anak ko? Buhay ba siya?" Tiningnan kami ni Dr. Reyes, nang salitan, at sa mabigat na boses ay sinabi, "Karamihan sa tumor ay natanggal na. Ang pinakadelikadong bahagi ng operasyon ay nalampasan na. Ngunit dahil napakadelikado ng lokasyon ng tumor, nagkaroon ng kaunting pinsala sa utak at matindi ang pamamaga. Pagkatapos ng operasyon, sa kasalukuyan, ang pasyente ay nasa malalim na koma at hindi namin masabi kung kailan siya magigising." Nang marinig ko ang salitang koma, tila nawala ang lahat ng lakas sa aking katawan. Kinailangan kong humawak sa pader para makatayo. Buhay si Jose, ngunit hindi siya magising. Ang kislap ng pag-asa na sumilay kanina ay muling lumubog sa makapal na hamog. Sa nanginginig na boses, nagtanong ako, kung gayon, naririnig niya po ba kami? Alam niya po bang nandito kami sa tabi niya? Tumingin sa akin si Dr. Reyes, at lumambot ang kanyang tingin. May mga pasyente na nagre-react sa mga pamilyar na boses. Patuloy niyo lang siyang kausapin. "Wag na, wag kayong susuko." Bago pa ako makabawi, lumingon si Aling Dolores at matalim akong tinitigan. Kahit basang-basa ng luha ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay parang patalim. Dinuro niya ako, at sa boses na puno ng paninisi, sumigaw, "Kasalanan mo lahat ito. Kung inalagaan mo lang ng mabuti ang asawa mo at pinagpahinga, hindi sana aabot sa ganito ang anak ko. Simula nang magpakasal kayo, puro trabaho na lang siya na parang kalabaw. Masaya ka na ngayon?" Natigilan ako. Hindi lang siya ang nagdurusa ngayon. Ako ang asawa, nakadarating lang ng balitang hindi alam kung kailan magigising ang aking asawa. Ngunit siya ay isang taong kayang ibuhos ang lahat ng sisi sa akin. Sa mga sumunod na araw, halos sa ospital na ako tumira. Inilipat si Jose sa Intensive Care Unit, ICU. Ang pagdalaw ay sa takdang oras lamang at may mahigpit na patakaran. Sa bawat pagpasok, paulit-ulit akong naghuhugas ng kamay at maingat na lumalapit sa kanyang kama. Halos hindi gumagawa ng ingay. Pinupunasan ko ang kanyang kamay ng maligamgam na tuwalya. Inaayos ang kanyang kumot at binabasahan siya ng ilang pahina mula sa kanyang mga paboritong lumang libro. Minsan, pinapatugtog ko ang mga lumang kantang pinakikinggan namin noong magkasintahan pa kami. At ibinubulong sa kanyang tainga, "Jose, mahal, naririnig mo ba ako? Nandito pa rin ako. Hinihintay ka rin ng bunso natin." Sa simula, pabalik-balik din ang mga biyenan ko sa pagdalaw. Si Aling Dolores ay humahagulgol na parang para sa lahat. Ang kapatid niyang babae na si Celia ay nagdadala ng lugaw, at ang kapatid niyang lalaki na si Paulo ay nakatayo sa hallway na may malalim na buntong hininga. Ngunit ilang araw lang, dumalang na ang kanilang pagdalaw, at sa halip ay mga tanong na nagpapakaba sa akin ang nagsimulang umulan. Nagtatanong sila kung magkano pa ang bayarin sa ospital at kung magkano ang makukuha sa insurance. Nagtatanong din sila kung sino ang may hawak ng mga papeles ng kumpanya ni Jose. Isang araw, dinala ako ni Celia sa isang sulok ng hallway at sa isang malambot na boses na tila nagmamalasakit. Sinabi, "Hipag, makinig kang mabuti. Kung nahihirapan ka ng mag-isa, sabihin mo lang sa amin, pwedeng kami na muna ang mamahala sa mga ari-arian. Si Jose pa rin ang panganay sa pamilya namin. Hindi namin pwedeng hayaan na mapunta sa kamay ng iba ang malaking yaman na iyon." Tinitigan ko siya at nagtanong, "Sino po ang tinutukoy ninyong iba, Ate Celia?" Natigilan siya saglit at pilit na ngumiti. "Wala. Sinabi ko lang. Huwag kang maging sensitibo. Ang ibig ko lang sabihin, mag-isa ka lang na babae at si Ana lang ang anak mo.
hindi solusyon. Naakuin mo lahat ang mabibigat na responsibilidad na iyan. Hindi ako sumagot. Tinitigan ko lang si Jose sa kabilang panig ng salamin ng ICU, na walang kagalaw-galaw. Noon ko lubusang naunawaan. Habang gising si Jose, hindi sila nangahas na ipakita ang kanilang tunay na kulay. Ngunit nang siya'y bumagsak at hindi na kayang protektahan ang kanyang asawa at anak, nagsimula na silang iabot ang kanilang maruruming kamay. Ang 100 milyong pisong kondo, ang kumpanya, ang bayarin sa pagpapagamot, ang karapatan sa pag-aalaga. Sa kanilang mga mata, ang lahat ng ito ay masarap na pagkaing handa ng pagpira-pirasuhin. Nakatayo mag-isa sa malamig na hallway ng ospital. Unang beses kong naramdaman na kahit tapos na ang operasyon ng aking asawa, ang tunay kong digmaan ay nagsisimula pa lang. Eksaktong 1 linggo matapos ang operasyon, habang si Jose ay nasa ICU pa rin, tumawag si Aling Dolores. Ang kanyang boses ay hindi na malungkot tulad ng dati. Ito'y tuyo at halos naguutos. Pumunta ka sa bahay mamayang hapon. Magpupulong ang buong pamilya para pag-usapan ang pangmatagalang pag-aalaga kay Jose. Nakatayo ako sa labas ng silid. Hawak ang isang lalagyan ng lugaw na hindi ko man lang natikman. Nang marinig ko ang tungkol sa pag-aalaga, kahit pagod, agad akong sumang-ayon. Sa isip ko, baka ang ibig nilang sabihin ay magtutulungan silang magbantay sa ospital o mag-ambag sa gastusin. Inisip kong baka may natitira pa silang kahit kaunting pagmamahal bilang pamilya. Ngunit pagpasok ko sa sala ng kanilang bahay, gumuho ang aking inosenteng akala. Ang aking biyenang lalaki, si Mang Cardo, ay nakaupo sa gitna ng sofa na parang isang hukom na may seryosong mukha. Sa kanyang kanan ay si Aling Dolores na may mapupulang mata ngunit matalim na tingin. Sa kaliwa ay sina Celia at Paolo, kasama ang ilang matatandang kamag-anak na bihira kong makita kahit Pasko. Walang nagtanong kung ano ang kalagayan ni Jose o kung ano ang sinabi ng doktor. Lahat sila ay nakatingin sa akin, na parang ako ang may kasalanan. Sa ibabaw ng mesa sa sala, may isang tumpok ng mga dokumento na maayos na nakatali. At sa tabi nito ay isang itim na ballpen para sa pagpirma. Pag-upo ko, itinulak ni Aling Dolores ang mga dokumento sa harap ko. Dahan-dahan at malinaw niyang sinabi, "Basahin mo. Tapos na ang family meeting. Mula ngayon, ang titulo ng kondo ninyong mag-asawa at ang mga dokumento ay si Itay mo na ang mamamahala. Hindi natin alam kung kailan magigising si Jose. Hindi natin pwedeng ipagkatiwala ang ganyang kalaking yaman sa kamay ng isang batang babae na walang kasiguruhan." Tinitigan ko ang mga dokumento at tila nawalan ako ng hininga. Nakasulat sa dokumento, "Ako, si Lina, ay kusang loob na ipinagkakaloob at ipinauubaya ang lahat ng papeles at titulo ng aming tirahan kay Mang Cardo, ang aking biyenang lalaki, at nangangakong hindi ito basta-basta ibebenta, ipapaupa, isasangla, o ililipat ng pangalan nang walang pahintulot ng aking mga biyenan. Ang bawat letra ay parang maliliit na patalim na tumutusok sa aking mga mata. Buhay pa si Jose. Humihinga pa siya sa tulong ng mga makina sa ospital. Ngunit sila, nakaupo rito, gumagawa na ng kasulatan para agawin ang karapatan sa aming bahay na mayroon pang buhay na may-ari. Inayos ni Aling Dolores ang kanyang scarf at nagbigay ng isang moralistikong sermon. Si Jose ang panganay na anak. Sa pamilyang ito, kapag nagkasakit ng malubha ang panganay, nararapat lang na ang mga magulang ang humawak sa kanyang ari-arian. Kinikilala namin ang pag-aalaga mo sa asawa mo, pero ang usapin ng yaman ay malaking bagay. Hindi ito dapat idaan sa emosyon. Pinigilan ko ang aking galit at sa pinakamahinahong paraan, nagtanong, "Kung gayon, ano po ang gagawin ninyo sa bahay na iyon kapag nasa inyo na?" Bago pa matapos ang aking tanong, humalakhak si Paolo. Nakadekwatro siya at pinapaikot-ikot ang susi ng kanyang kotse na tila naghihintay lang ng kanyang pagkakataon. "Hipag, sa tanong mong yan, mukhang hindi mo pa naiintindihan ang sitwasyon.
Anong gagawin natin sa bahay na nakatiwangwang? Ibenta natin at invest ang pera sa negosyo kong construction materials. May magandang deal ako ngayon. At sa loob lang ng ilang buwan, ang kikitain natin ay hindi maikukumpara sa interes sa bangko. Malaki rin ang magagastos sa ospital ni Kuya. Kailangang kumita ang pera, hindi lang tititigan ang bahay. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko at tinitigan ko si Paolo. Ang tunay na dahilan kung bakit nila ako tinawag para pag-usapan ang pangmatagalang pag-aalaga ay para ibenta ang aming bahay at ibuhos sa pangarap na negosyo ni Paolo. Ang kanyang kapatid ay nasa koma. Ngunit ang iniisip lang niya ay kung paano gamitin ang tahanan ng kanyang kuya at hipag bilang puhunan. Nang mahina kong itanong, paano kung malugi ang negosyo? Sumimangot si Paolo. Ang pagnenegosyo ay para sa matatapang. Kaya ganyan ang pag-iisip mo. Hipag, dahil mahigpit mong niyayakap ang bahay na yan. Sumingit si Celia sa isang matamis, ngunit may lason na boses. Hipag, magiging prangka na ako sa'yo. Babae ka lang, at si Ana lang ang anak mo. Kung hahawak ka ng ganyang kalaking yaman, madali kang maloloko. At kung sakaling hindi na magising si Jose, bata ka pa, baka makahanap ka ng ibang lalaki. Paano namin matatanggap na ang yaman ng pamilya namin ay mapunta sa kamay ng isang estranghero, sumang-ayon ng isang kamag-anak na lalaki? Tama. Ang mga babae ngayon, hindi mo alam kung paano magbabago kapag namatay ang asawa. Para sa kapakanan ng pamilya, kailangang maghanda. Nang marinig ko iyon, nanlamig ang aking mga kamay. Hindi nila ako tinatrato bilang asawa ni Jose. Hindi rin nila itinuturing si Ana bilang kanilang kadugo. Dahil lang babae siya, sa kanilang mga mata, kami ay mga nangungupahan lamang sa 100 milyong pisong kondo na iyon. At naghihintay lang silang mamatay si Jose para palayasin kami. Tiningnan ko ang bawat mukha sa silid at naisip ko, kung gising lang si Jose at narinig niya ang mga ito, tiyak na dudurugin ang kanyang puso. Nang hindi ako nagsalita, inakala yata ni Aling Dolores na sumuko na ako. Kinuha niya ang ballpen, inilagay sa ibabaw ng dokumento, at mas lalong itinulak ito sa akin. Huwag ka ng maraming satsat, pumirma ka na, kung pipirma ka lang ng maayos. Ituturing ka pa rin naming manugang, wala kaming balak na itakwil kayong mag-ina. Pero dapat alam mo ang lugar mo. Kapag ang babae ay nag-asawa, ang pinakamahalaga ay pakinggan ang sinasabi ng mga biyenan. Tinitigan ko ang ballpen. At habang kumukulo ang dugo ko sa galit, nagpanggap akong nag-aalinlangan. Dahan-dahan kong ipinasok ang aking kamay sa bulsa at binuksan ang recording function ng aking smartphone. Pagkatapos, itinaas ko ang aking ulo at sa isang mahinang boses, sinabi, napakalaking desisyon po nito. Kailangan ko po ng panahon para mag-isip. Nasa ospital pa po si Jose. Hindi ko po kayang magdesisyon mag-isa ngayon. Malakas na hinampas ni Mang Cardo ang mesa at sumigaw. Kanino ka hihingi ng permiso? Ang asawa mo ay nasa ganyang kalagayan, sino pa ang tatanungin mo? Ang pamilya na nga ang tumutulong. Saan ka pa kumukuha ng kapal ng mukha? Sumandal si Paolo. At sa isang galit na boses, idinagdag, hipag, huwag kang mag-ilusyon na mananalo ka, dahil hawak mo ang mga papeles. Kahit magising si Kuya, susundin din niya ang gusto ng mga magulang namin. Pinutol niya ang kanyang salita. Ngunit ang kanyang mga mata, na parang ahas ay nagsabi na ng lahat. Nanindig ang aking mga balahibo. Ngunit kinagat ko ang aking labi at nanahimik. Biglang tumayo si Aling Dolores. Hindi na siya nagpapanggap na mabait. Dinuro niya ako. At sa isang matinis na boses, sumigaw na umalingaw-ngaw sa buong sala. Akala mo dahil baliw sa'yo ang anak kong si Jose, magiging sa inyong mag-ina na ang bahay na yan? Hindi pa patay ang anak ko, pero kailangang maghanda ng pamilyang ito. Kung may utak ka, pumirma ka na, bago pa kami lahat pumunta sa ospital, at kalad ka rin ka palabas. Tinitigan ko siya ng diretso. Ang puso ko ay kumikirot, ngunit ang aking isip ay nakakagulat na malamig at malinaw. Ang smartphone sa aking bulsa ay patuloy na nagre-record. Ang bawat masamang salitang binitawan nila ay nakuha lahat. Tumayo ako, kinuha ang aking bag,
at bahagyang yumuko. Kung ang family meeting na ito ay tungkol lang sa bahay at walang ni isang nagtanong tungkol sa kalagayan ni Jose, babalik na po ako sa ospital. Hinihintay po ako ng asawa ko. Walang naghatid sa akin. Paglabas ko ng pinto, narinig ko ang malupit na sumpa ni Aling Dolores. Sige, tingnan natin kung hanggang kailan ka makakatagal. Paglabas ko, gabi na at malamig ang hangin. Ngunit ang puso ko ay hindi na nanginginig. Alam ko na, mula sa sandaling ito, ipinakita na nila ang kanilang tunay na kulay. At ako rin, wala na akong dahilan para magpakita ng awa o pakikipagkasundo sa kanila. 3 araw ang lumipas matapos ang magulong family meeting. Gaya ng dati, nagbabantay ako sa ospital. Noong umagang iyon, umuulan at ang lamig na pumapasok sa bintana ay lalong nagpapanglaw sa hallway ng ICU. Pinupunasan ko ang kamay ni Jose ng maligamgam na tubig at gaya ng dati, malambing na bumubulong sa kanyang tainga. Mahal, parang ang haba na ng tulog mo. Kahapon, gumuhit ang bunso natin ng larawan ng pamilya. Ididikit daw niya sa ulunan mo kapag nagising ka na. Walang kagalaw-galaw si Jose. Ang kanyang mukha ay kapansin-pansing payat, ang kanyang mga labi ay walang kulay. Ang kanyang mga pilikmata ay nakapikit sa ilalim ng puting ilaw. Ngunit naniniwala akong naririnig niya ako. Kailangan kong maniwala araw-araw. Dahil kung hindi ko kakayanin. Habang tinutupi ko ang tuwalya, may narinig akong nagmamadaling mga yapak mula sa labas ng silid. Ilang segundo lang, lumitaw si Aling Dolores sa pinto. Kasunod sina Paulo at Celia, na humihingal sa galit. Hindi na naman nagtanong si Aling Dolores tungkol sa kalagayan ni Jose. Hindi nag-usisa sa sinabi ng doktor. At hindi man lang tumingin nang may pagmamahal sa mukha ng kanyang anak na nakahiga. Pagpasok pa lang sa waiting area, walang awa niyang ibinato sa akin ang isang tumpok ng kinopyang mga dokumento. Ang mga papel ay kumalat sa malamig na sahig, at ang boses ni Aling Dolores ay nanginginig sa galit. Napakatuso mo palang babae. Habang ang asawa mo ay nag-aagaw buhay, sinamantala mo ang pagkakataon para ilipat ang ari-arian sa pamilya mo. Yumuko ako at pinulot ang ilang papel. Ito ay kopya ng titulo ng ari-arian. Sa hanay ng may-ari ng 100 milyong pisong kondo, ang pangalan namin ni Jose ay nabura na, at ang kasalukuyang may-ari ay malinaw na nakasulat. Ang aking ina, si Nanay Rosario. Hindi ako nagulat. Hindi ko lang inaasahan na ganito sila kabilis mag-iimbestiga. Si Paulo, na nakahalukip-kip, ay ngumisi. Hipag. Akala mo siguro na itago mo ng perpekto ano? Akala mo ba ang mga papeles ng real estate ay parang perang nakatago sa ilalim ng unan? Kaunting investigasyon lang. Lalabas din ang lahat. Dinuro ako ni Aling Dolores sa mukha. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Sabihin mo ang totoo. Noong ang anak ko ay may malubhang sakit at wala sa tamang pag-iisip, pinilit mo siyang pumirma, di ba? Kayo ng nanay mo ang may planong lamunin nang buo ang malaking bahay na iyon, tama? Ibinaba ko ang mga papeles at pilit na pinanatili ang aking kahinahunan. Inay, mag-ingat po kayo sa pananalita ninyo. Ang lahat ng proseso ng paglipat ng titulo ay ginawa ng legal habang si Jose ay may malinaw na kamalayan. Naroon ang aming abogado. At formal na kinumpirma ng kanyang doktor ang kanyang kakayahang magdesisyon. Walang anumang pamimilit na nangyari. Nagpakawala si Aling Dolores ng isang nakakakilabot na tawa. Malinaw? Isang taong may malignant tumor sa utak at pasakay na sa operating table, malinaw pa raw ang isip? Akala mo maniniwala kami sa'yo? Ididemanda kita at ang nanay mong bruha para mabulok kayo sa kulungan. Akala nyo hahayaan naming manakaw ng ibang pamilya? Ang yaman ng pamilya namin. Agad na sumang-ayon si Paulo. Tama, inay. Idemanda natin agad para makita natin kung kaya pa niyang umarte ng ganyan sa korte. Dahil sa kanilang sigawan, nagsimulang sumilip ang mga bantay mula sa katabing silid. Hindi pinalampas ni Celia ang pagkakataon. Kumaway siya sa mga nanonood at sa isang pinalaking boses. Nagsalita. Tingnan ninyo ang babaeng iyan.
Mayroon pa bang mas masama sa kanya? Ang asawa niya ay nag-aagaw buhay sa loob. Pero ang asawa, inilipat ang 100 milyong pisong kondo sa pangalan ng nanay niya. At ngayon ay iginigiit na wala siyang kasalanan. Nakakatakot talaga ang mga babae ngayon. Ang matatalim na tingin ng mga tao sa hallway ay sabay-sabay na tumama sa akin. Narinig ko ang mga bulungan at pag-iling. Isang ginang ang mahinang bumulong. Naku, kung totoo yan, napakasama naman. Ang salitang iyon ay tumarak sa aking puso. Ilang gabi akong nagpuyat sa tabi ng aking asawa, pilit na pinanghahawakan ang bawat hininga niya, at tapat na tinupad ang kanyang huling habilin. Ngunit sa ilang salita lang nila, ako ay naging isang masamang babae sa harap ng mga manonood, na naghahangad lamang sa yaman ng aking asawa. Hindi ko na sila pinatulan. Kinuha ko ang aking smartphone at pinatugtog ang isang video na nakatago sa isang nakalock na folder. Ito ay isang video na kinunan mismo ni Jose bago ang operasyon ayon sa payo ni Attorney Cruz. Nang lakasan ko ang volume, lumitaw sa screen ang payat ngunit matatag na mukha ni Jose. Ang pangalan ko ay Jose. Iniiwan ko ang record na ito habang ako ay nasa ganap at malinaw na pag-iisip. Kusang loob akong sumasang-ayon na ilipat ang kondo na pag-aari naming mag-asawa sa pangalan ng aking biyenan, si Guneng Rosario. Siya ang hahawak sa bahay na ito para sa aking asawa at anak. Ang desisyong ito ay aking sariling kagustuhan at walang sinumang pumilit. Kung may mangyaring masama sa akin, hindi ko nais na ang aking asawa na si Lina at anak na si Ana ay palayasin o agawan ng bahay ng sinumang nag-aangking pamilya. Biglang tumahimik ang maingay na hallway. Ang mga bulungan ay naputol. Hindi makapagsalita si Celia. Si Aling Dolores naman ay tulalang nakatingin sa video. Ang kanyang mukha ay namumutla. Pinatay ko ang video at tinitigan si Aling Dolores ng diretso. Inay, narinig ninyo ng malinaw? Hindi po iyan salita ko, kundi salita ng sarili ninyong anak. Nang gigigil na sumigaw si Paulo. Ang kuya ko ay may sakit sa utak. Walang bisa ang ganyang video sa korte. Sino ang magpapatunay na nasa tamang pag-iisip siya noon? Sakto namang lumitaw si Dr. Reyes mula sa dulo ng hallway na may mabibigat na hakbang. Mukhang narinig niya ang kaguluhan. Tiningnan niya ang grupo at sa isang seryosong boses, nagsalita, ako ang doktor ni G. Jose, bago ang operasyon, ang pasyente ay nasa ganap na malinaw na estado ng pag-iisip. Walang problema sa komunikasyon. At perpektong nasagot ang mga tanong sa cognitive ability test. Kung kinakailangan, maaaring mag-issue ang ospital ng opisyal na medical records at opinyon. Sa sinabing iyon, tuluyang natahimik si Paulo. Yumuko si Celia. At si Aling Dolores ay nanigas sa gitna ng maraming tao na parang sinampal. Ngunit kahit ang kahihiyan, ay hindi siya napigilan. Sa halip, lalo siyang nagwala. Sumugod siya papunta sa pinto ng silid. Marahas akong itinulak at sumigaw sa tainga ng walang kagalaw-galaw na si Jose. Gumising ka! Magising ka, Jose! Tingnan mo kung paano ka pinagtaksilan ng asawa mong yan. Nag-alaga ka ng ahas. Hangal, agad akong lumapit para pigilan siya. Ngunit sa sandaling iyon, ang daliri ni Jose sa ilalim ng puting kumot ay bahagyang gumalaw. Napakaliit na galaw, ngunit sa aking mga mata na nakatuon lamang sa kanya, malinaw ko itong nakita. Napasinghap ako at natigilan. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas. Walang ibang nakakita. Si Aling Dolores ay patuloy pa rin sa kanyang galit. At si Paulo ay masama ang tingin sa akin. Yumuko ako palapit kay Jose. Ang aking mga labi ay nanginginig. Ngunit hindi ko siya magawang tawagin. Iisang pangungusap lang ang umuulit sa aking isipan. Naririnig ni Jose. Naririnig niya lahat ng masasamang sinasabi nila. Pagkatapos ng kaguluhan ni Aling Dolores sa ospital, inakala kong dahil sa kahihiyan, ay mananahimik sila pansamantala. Ngunit, nagkamali ako para sa mga taong naniniwala na ang kasakiman ay katarungan, ang paglalantad ng katotohanan ay hindi preno. Sa halip, naghanap sila ng mas masamang paraan. Hindi na sila nagpanggap sa harap ko
at direktang tinarget ang aking nag-iisang kahinaan. Si Ana. Nang umagang iyon, paglabas ko mula sa ICU, tumunog ang aking telepono. Ang guro ni Ana, mula sa kindergarten. Dahil hindi karaniwang tumatawag ang paaralan. Sa ganoong oras, kinabahan ako. Pagkasagot ko, narinig ko ang nag-aalalang boses ng guro. Ginang, may mga taong dumating dito at pilit na kinukuha si Ana. Sinasabi nilang sila raw ang lola at tiyuhin niya. Pero ayaw pong sumama ni Ana at umiiyak ng husto. Nagbilin po ba kayo na ibang tao ang susundo sa kanya para akong binuhusan ng malamig na tubig? Tumayo ako mula sa upuan at sa nanginginig na boses. Sumigaw, "Hindi po. Hinding-hindi po. Maliban sa akin at sa nanay ko. Walang ibang pwedeng kumuha sa anak ko. Ma'am, pakiusap. Hawakan ninyo si Ana." Papunta na po ako. Tumakbo ako papunta sa elevator. At tinawagan ang aking ina. Papunta siyang palengke. Ngunit nang marinig ang balita, agad siyang bumalik papunta sa kindergarten. Ako naman, habang minamaneho ang kotse, nanginginig ang aking mga kamay. Ang nasa isip ko lang ay ang umiiyak na mukha ng aking anak at kung ano ang gagawin nila sa kanya. Pagdating ko sa kindergarten, may ilang mga magulang na nagkukumpulan at nanonood. Sa harap ng gate, pilit na hinihila ni Celia ang maliit na braso ni Ana papunta sa isang itim na kotse. Ang bata ay umiiyak ng husto. Ang kanyang mukha ay pulang-pula. At mahigpit na nakahawak sa rehas ng gate. Sumisigaw, "Ayoko! Ayoko sumama kay tita. Gusto ko kay mama. Mama!" Ang kanyang desperadong sigaw ay parang pumipilas sa aking puso. Tumakbo ako na parang hayop. Marahas na tinabig ang kamay ni Celia. At niyakap ng mahigpit si Ana. "Anong ginagawa ninyo? Sino ang nagsabing pwede ninyong kunin ang anak ko?" Inayos ni Celia ang kanyang buhok at ngumisina, para bang ako pa ang may kasalanan. Anong masama kung kukunin ng mga biyenan ang kanilang apo para alagaan? Ikaw, laging nasa ospital. Naaalagaan mo ba siya ng maayos? O plano mong yakapin ang asawa mong parang gulay at ang anak mo para kaawaan ng mga tao? Niyakap ko ng mahigpit ang nanginginig na katawan ni Ana. Pinigilan ko ang aking galit at nagbanta. Buhay pa ako. At buhay pa ang nanay ko. Wala kayong karapatang galawin ang anak ko. Sa susunod na hawakan ninyo siya, tatawag na ako ng pulis. Bago pa matapos ang aking sinabi, narinig ko ang boses ni Aling Dolores sa likod ko. "Sige, tumawag ka. Tingnan natin kung maniniwala ang pulis sa isang baliw na ina o sa aming pamilya." Paglingon ko, nakita ko si Aling Dolores na may hawak na mga papel. Ang kanyang mukha ay may halong pekeng pagdurusa at tagumpay. Iwinagayway niya ang mga papel sa guro at sa mga magulang na nakapaligid. "Tingnan ninyo ito, ang manugang ko, nasiraan na ng bait mula nang magkasakit ang asawa niya. Araw-araw siyang sumisigaw sa ospital, hindi kumakain, at parang multo na gumagala. Mayroon pa akong medical certificate dito. Dinala ko ang apo ko dahil natatakot akong baka saktan siya ng ina niyang wala sa katinuan. Inagaw ko ang mga papel at nanlamig ang aking dugo. Ito ay isang peking psychological report na nagsasabing mayroon akong post-traumatic stress disorder at emotional dysregulation. Nakasulat doon na may indikasyon ng makabuluhang pagbaba ng kakayahang mag-alaga ng bata. Kasama ang aking pangalan at edad. May mga litrato pa nakuha ng palihim habang umiiyak ako sa ospital. Hindi pa ako nakakapunta sa ganoong klinika o pumirma sa anumang dokumento. Noon ko naintindihan. Matagal na nila akong sinusundan at minamanmanan ang mga sandali ng aking pag-iyak. Dahil sa kawalan ng tulog at desperasyon, ang mga sandali ng aking paghagulgol, habang yakap ang mga damit ng aking asawa, ay kinunan nila ng palihim at ginamit bilang ebidensya para palabasin akong isang baliw na hindi kayang mag-alaga ng anak. Tinitigan ko si Aling Dolores. Ang aking boses ay nanginginig sa galit. "Inay, pati ba ang pagdurusa ko ay gagamitin ninyo
Para palabasin akong baliw, lumabas si Paulo mula sa kotse at sumali. Sinadya niyang lakasan ang boses para marinig ng lahat. Narinig ninyo? Isang babaeng walang pakialam sa asawang nakahiga. Para lang makuha ang 100 milyong pisong kondo, may karapatan bang mag-alaga ng anak? Ang pamilya na nga ang gustong protektahan ang bata. Pero tingnan ninyo kung paano siya mag-eskandalo. Natatakot ka bang mawala ang anak mo? O natatakot kang mawala ang dahilan mo para hawakan ang kondo? Lumakas ang bulungan ng mga tao. Parang teleserye. Kung may problema sa pag-iisip ang ina, tama lang na ang mga biyenan ang mag-alaga. Ang mga salitang iyon ay parang mga patalim. Alam kong kung makikipagtalo pa ako, lalo lang akong magmumukhang baliw ayon sa kanilang plano. Binuhat ko si Ana at matatag na sinabi sa guro, "An, mula ngayon, ako at ang nanay ko lang ang pwedeng sumundo sa kanya. Kung may ibang taong lalapit, kasama na sila. Tawagan ninyo agad ako at ang pulis." Nang tumalikod ako para umalis, biglang sumugod si Aling Dolores at hinablot ang aking braso. Dahil natakot akong masaktan si Ana, marahas ko siyang itinulak sa isang eksaheradong galaw. Napahawak si Aling Dolores sa kanyang dibdib at bumagsak sa semento. Humahagulgol. "Tuluoong, sinaktan ako ng manugang ko at kinidnap ang apo ko. Ang anak ko ay parang gulay sa ospital. Pero ang masamang babaeng ito, nananakit ng tao." Natigilan ako. Tumakbo si Celia para tulungan ang kanyang ina habang si Paulo ay sumisigaw. "Kunin ninyo ang mga cellphone ninyo! I-video ninyo! Kailangan natin ng ebidensya!" Agad na nakatutok sa akin ang maraming kamera. Habang yakap ko ang aking anak sa gitna ng lahat, nanginginig ako sa kahihiyan at galit ngunit wala akong paraan para magpaliwanag. Si Ana ay nakasubsob sa aking balikat. Umiiyak. "Mama, natatakot ako." Nang hapong iyon, isang video na may malisyosong pag-edit ng nangyari sa kindergarten ang kumalat sa mga mommy group at social media. Ang eksena lang kung saan ko itinulak si Aling Dolores at ang kanyang pagbagsak ang ipinakita. Sa ilalim ng pamagat na manugang, na inagaw ang 100M kondo, sinakta ng biyenan, umulan ng daan-daang masasakit na komento. Dapat parusahan ng ganyang walang utang na loob. At dapat agawin ng mga biyenan ang custody ng bata. Ang mga sumpa ay umabot, kahit sa aking personal na account. Nang gabing iyon, matapos ihatid si Ana sa bahay ng aking ina, bumalik ako sa ospital. Habang nakaupo sa labas ng ICU at pinagmamasdan si Jose, ang puso ko ay parang sinusunog. Biglang nag-vibrate ang aking telepono. Isang text mula sa isang hindi kilalang numero. "Kung gusto mong mamuhay ng tahimik, ibigay mo na ang mga papeles ng kondo. Kung hindi, habang buhay na dadalhin ng anak mo ang kahihiyan na ang ina niya ay isang kriminal." Hindi ako sumagot. Kinuha ko ang screenshot at itinago ito. Naalala ko ang payo ni Attorney Cruz na kung may hinala akong sinusundan ako, dapat kong kunin ang kopya ng CCTV ng ospital. Pinatugtog ko ang video na palihim kong na-backup. Sa video, habang pagod akong umiiyak sa upuan, may isang lalaking nakasombrero at mask na palihim akong kinukunan ng litrato. Kahit malabo, ang kanyang suot na gray na jacket at ang paraan ng kanyang pagtayo ay pamilyar sa akin, isang tauhan ni Paulo. At sa dulo ng video, malinaw na nakita si Paulo na kinukuha ang smartphone mula sa lalaki. Tinitigan ko ang screen. Ang aking mga kamay ay nanlalamig. Hindi ito basta-basta away. Ang mga litratong kuha ng palihim, ang peking psychiatric report, ang palabas sa kindergarten, at ang paninira sa internet, lahat ay isang bitag na maingat na binuo para wasakin ako. Tumingin ako kay Jose sa kabilang salamin at pabulong na sinabi, "Jose, kailangan mong magising. Pero bago ka magising, sisiguraduhin kong hindi na makakalapit ang mga demonyong yan sa bunso natin." Nang gabing iyon, nakakakilabot ang katahimikan sa ospital. Malapit nang mag-2:00 ng madaling araw. Ang maputlang ilaw lang ng fluorescent lamp ang nagbibigay liwanag sa malamig na sahig ng hallway ng ICU. Ang ritmikong tunog lang ng mga medical machine ang maririnig. Bumaba ako sa unang palapag para bumili ng mainit na kape, dahil hindi pa ako umiinom ng tubig mula pa kaninang hapon.
Ang isip ko ay puno ng mga nangyari sa kindergarten, ang mga peking dokumento, at ang bitag ni Paulo. Nang huminto ang elevator sa palapag ng ICU at bumukas ang pinto, natigilan ako. Ang pinto ng silid ni Jose ay bahagyang nakaawang at mula sa siwang, isang itim na anino ang mabilis na lumabas. Nakasuot ng sombrero at itim na maskara, ngunit ang kanyang gray na jacket at ang paraan ng kanyang paglalakad ay agad kong nakilala. Si Paulo, nakita niya rin ako. Natigilan siya, ngunit mabilis na nagkunwaring kalmado. Lumapit ako sa kanya, at sa isang malamig na boses, nagtanong, "Anong ginagawa mo sa silid ng kuya mo?" Sa ganitong oras, ibinaba ni Paulo ang kanyang maskara at ngumisi. "Hipag, bakit ba ang init ng ulo mo? Binisita ko lang naman ang kuya ko. Kailangan ko na bang humingi ng permiso para dalawin ang sarili kong kapatid?" Tinitigan ko siya sa mata. Ang kanyang mga mata ay hindi mata ng isang nag-aalalang kapatid. Ito'y mata ng isang kriminal na nahuli sa akto, puno ng kaba. Naramdaman kong wala na akong oras para makipagtalo. Tinulak ko siya at binuksan ang pinto ng silid. Pagpasok ko, nahulog ang hawak kong kape. Ang tubo ng artificial respirator ni Jose ay wala sa tamang posisyon. Ang isang bahagi nito ay nakaunat at ang tape na nagdikit nito sa kanyang pisngi ay halos matanggal na. Ang monitor na nagpapakita ng tibok ng kanyang puso at oxygen level ay nagwawala. "Doktor! Nurse!" Sumigaw ako ng malakas. Ang aking sigaw ay bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Isang nurse ang tumakbo papasok. Namumutla. Pagkakita sa kalagayan ng pasyente, agad niyang inayos ang tubo at pinindot ang emergency call. Nakahawak ako sa rehas ng kama. Pilit na tinitiis ang panlalambot ng aking mga binti. Pagkatapos ng ilang minutong puno ng tensyon, bumalik sa normal ang vital signs ni Jose. Sinabi sa akin ng nanginginig pa ring nurse, "Ginang, napakaswerte po natin. Kung ilang minuto lang tayong nahuli, maaaring nagkaroon na ng cardiac arrest ang pasyente dahil sa respiratory failure." Lumingon ako at tumakbo palabas ng silid. Ngunit wala ng tao sa hallway. Ang numero ng elevator ay pababa na. Tumakbo ako para habulin ito. Ngunit huli na ang lahat. Nanlamig ang aking dugo. Hindi na ito usapin ng pera o custody. May isang taong sinadyang saktan si Jose. At ang taong iyon ay ang sarili niyang kapatid, si Paulo. Kinagabihan, agad akong humiling sa admin at security na makita ang CCTV footage. Ngunit sinabi ng staff na kailangan pang hintayin ng security head kinaumagahan. Hindi ako nakatulog. Binantayan si Jose sa likod ng salamin. Kinaumagahan, bumalik ako sa security office. Ngunit ang sagot nila ay nagpaguho sa aking mundo. "Pasensya na po. Pero mula 1:30 hanggang 2 ANSS ng madaling araw, nagkaroon po ng temporary error ang CCTV server sa hallway ng ICU. Ang recording file po para sa oras na iyon ay nasira at hindi na mare-recover." Tulala akong napatingin sa staff. Masyadong perpekto ang timing para maging isang aksidente. Sa oras na nandoon si Paulo, sa oras na halos matanggal ang respirator ni Jose, doon pa nasira ang kamera. Gusto kong tumawag ng pulis at halughugin ang buong ospital. Ngunit pinigilan ko ang sarili ko. Kung walang matibay na ebidensya, pagtatawanan lang ako ni Paulo at idedemanda pa ako sa paninirang puri. Ngunit isang katotohanan ang malinaw sa aking isipan. Hindi naligtas si Jose kahit sa ospital na ito. Nang hapong iyon, habang nakaupo sa isang sulok ng hagdanan at tatawagan sana si Attorney Cruz, isang matandang janitor, ang huminto nang makita ako. Lumapit siya at pabulong na sinabi, "Ikaw ang bantay ng pasyente sa 1208, di ba?" Nang tumango ako, nag-atubili siya bago nagsalita. "Kagabi, habang naglilinis ako, nakita ko yung kapatid ng pasyente na kausap ang isang doktor sa may emergency exit. Hindi ko narinig ang pinag-usapan nila. Pero nakita kong may inabot na sobre. Yung kapatid sa bulsa ng doktor. Kinabahan ako ng husto.
Nanlamig ang aking puso. Naaalala niyo po ba kung sinong doktor yun? Inalala niya at sumagot. Yung associate director na kasama sa operasyon ng asawa mo. Yung laging nakasalamin na kasama ni Dr. Reyes. Nagpasalamat ako sa kanya at nakiusap na wag itong sasabihin kahit kanino. Pag-akyat ko, nakasalubong ko ang doktor na iyon. Saglit kaming nagkatinginan. At kitang-kita ko ang gulat sa kanyang mukha bago siya mabilis na umiwas. Agad kong tinawagan si Attorney Cruz at ikinuwento ang lahat ang insidente sa respirator, ang sirang CCTV, at ang posibleng panunuhol. Agad na nag-utos si Attorney Cruz sa kanyang mga koneksyon na imbestigahan si Paulo. Ang resulta ay dumating nang mas mabilis at mas nakakakilabot kaysa sa inaasahan ko. Si Paulo ay baon sa utang na umaabot sa 20 milyong piso dahil sa ilegal na sugal at mga loan shark. Ilang beses nang pinuntahan ng mga naniningil ang kanyang kumpanya at nanakot na kung hindi siya magbabayad, idadamay nila ang buong pamilya niya. Habang binabasa ko ang report, nanlamig ang aking mga kamay. Ngayon, nagkakaroon na ng linaw ang lahat. Kaya pala desperado si Paulo na ibenta ang kondo. Ang sinasabi niyang investment ay isang malaking kasinungalingan. Ang bahay na iyon ang kanyang tanging paraan para mabayaran ang utang niya at mabuhay. Ngunit kahit gaano pa siya kagipit, paano niya nagawang galawin ang respirator ng sarili niyang kapatid? Nasusuklam ako sa isiping ganito kababa ang kayang gawin ng isang tao. Nang gabing iyon, dumaan ako sa bahay ng mga biyenan ko para kunin ang mga damit ni Jose. Narinig ko ang usapan ni na Paolo at Celia mula sa sala. Nagtago ako sa likod ng pinto. Pabulong na sinabi ni Paolo, kailangan nating siguraduhin na hindi na magigising si Kuya para sigurado nang mapunta sa atin ang titulo. Sumagot si Celia sa isang malamig na boses. Huwag kang hangal. Kung may mangyari sa kanya, baka tayong lahat ang makulong. Ang pinakamalinis na paraan ay pilitin si Lina na sumuko at ibigay ang mga papeles. Hindi ako makahinga. Ang kapatid na tinulungan pa ni Jose noon sa negosyo ay naghihintay na lang na mamatay siya para makuha ang mana. Ang hipag na laging nakangiti sa akin ay nagpaplano kung paano ako sisirain. Tahimik akong lumabas. Sakto namang tumawag si Attorney Cruz. Ang kanyang boses ay mas seryoso kaysa dati. Lina, makinig ka. Ang mga biyenan mo ay gumagalaw na. May nakuha kaming impormasyon na naghahanda sila ng kaso para ideklara si Jose bilang legally incapacitated. Para sila na ang maging legal guardian niya. Kung mangyari yon, sila na ang magkakaroon ng karapatan sa lahat ng ari-arian at desisyon sa pagpapagamot niya kahit wala kang pahintulot. Napapikit ako. Tila gumuho ang lupa sa aking paanan. Hindi lang nila hinihintay na hindi magising si Jose. Gusto nilang gawin siyang isang legal na manika para legal na nakawin ang lahat. At sa huli, legal na kitilin ang kanyang buhay. Sa gitna ng madilim na gabi, hinigpitan ko ang hawak sa aking telepono. Nangako ako sa sarili ko na hindi ako susuko. Kung bibigay ako, ang aking asawa at anak ay lalapain ng mga halimaw na iyon. Kinabukasan, nakatanggap ako ng text mula kay Aling Dolores. Pumunta ka sa bahay mamayang hapon. May family council meeting kasama ang mga nakakatanda sa angkan. Hindi na namin hahayaan na ikaw lang ang magdesisyon para kay Jose. Para sa akin, hindi ito isang simpleng imbitasyon. Ito ay isang bitag. Tumawag ako kay Attorney Cruz. Payo niya, pumunta ka. Huwag kang umiwas. Pero huwag kang pumunta ng mag-isa. I-on mo ang recorder mo at i-share mo sa akin ang location mo. Kung may gawin silang masama, darating kami agad kasama ang pulis. Sumagot ako, opo. Sa pagkakataong ito, sila mismo ang aamin sa lahat. Ibinaba ko ang telepono at huminga ng malalim. Hindi na ako ang babaeng umiiyak lang sa hallway ng ospital. Pagdating ko sa bahay ng mga biyenan, halos matawa ako sa nakita ko. Ang sala ay puno ng mga kamag-anak na nakatingin sa akin na parang ako ang kaaway. Sa ibabaw ng center table, may mga nakahandang dokumento at ballpen. Si Mang Cardo ay nakaupo na parang hari. Si Aling Dolores ay nagpapanggap na umiiyak. Sina Paulo at Celia
ay nakabantay sa magkabilang gilid. Pagkababa ko ng bag, sumigaw si Mang Cardo. Umupo ka dyan. Ngayon, sa harap ng buong pamilya at mga nakakatanda, aminin mo ang mga kasalanan mo. Nakatayo lang ako at tiningnan sila. Walang nag-aalala sa kalagayan ni Jose. Isang matandang kamag-anak ang nagsabi. Habang nag-aagaw buhay ang asawa mo, inilipat mo ang yaman sa pamilya mo, parurusahan ka ng langit. Dahil sa pera, kinalimutan mo na ang asawa mo. Dagdag ng isa pa, tinatanggap ko lang ang lahat ng masasakit na salita. Dati, iiyak ako sa sama ng loob. Pero ngayon, habang mas marami akong naririnig, lalong tumitibay ang puso ko. Sa isang mahina ngunit malinaw na boses, nagtanong ako, pinapunta niyo po ba ako rito para mag-alala kay Jose? O para pilitin akong pumirma sa mga papeles na iyan? Tumahimik ang lahat. Ibinato ni Aling Dolores ang mga dokumento sa paanan ko. Basahin mo. At pumirma ka. Kung pipirma ka, tatapusin na natin ang gulong ito. Ang titulo ng dokumento ay kasulatan ng pagsasalin ng karapatan sa ari-arian ng pamilya. Nakasaad doon na kinikilala kong sa mga biyenan ko ang kondo at ipinapasa ko sa kanila ang lahat ng karapatan. Sa madaling salita, gusto nilang isuko ko ang lahat. Dahan-dahan akong nagtanong. Paano kung hindi ako pumirma? Ngumisi si Paulo at naglabas ng isang sobrang puno ng litrato. Ikinalat niya ito sa sahig. Nang makita ko ang mga litrato, nanlamig ako. Mga litrato ni Ana na palabas ng kindergarten. Mga litrato ng nanay ko na namimili sa palengke. At mga litratong kuha ng palihim habang natutulog ako sa ospital. Lumapit si Paulo at pabulong na nagbanta. Alam mo ba kung anong ibig sabihin nito? Kayang-kaya kong alamin ang bawat galaw ng pamilya mo. Sige, magmatigas ka pa. Baka magsisi ka kapag nasa lansangan ka na at hindi mo alam kung sino ang may hawak na patalim sa likod mo. Tumingin ako kay Aling Dolores. Umaasang pipigilan niya ito dahil apo niya si Ana. Ngunit sa isang malamig na ekspresyon, sinabi niya, ang babae, kailangang matakot para sumunod. Sa sandaling iyon, nawala na ang lahat ng natitirang respeto at pagmamahal ko para sa kanila. Kinuha ko ang aking smartphone, nilakasan ang volume, at pinatugtog ang mga recording. Ang usapan ni na Paolo at Celia. Ang video ng panunuhol sa ospital, at ang usapan nila na narinig ko sa labas ng pinto. Kailangan nating siguraduhin na hindi na magigising si Kuya para mapunta sa atin ang titulo. Huwag kang hangal. Pilitin natin siyang sumuko. Nang umalingaw-ngaw ang kanilang mga boses sa harap ng lahat, nagkagulo ang mga tao. Ang mga kamag-anak na naninisi sa akin ay gulat na napatingin sa isa't isa. Si Mang Cardo ay nanigas. Sumugod si Paulo para agawin ang telepono ko. Umatras ako at sumigaw kay Aling Dolores. Inay, nag-aalala po ba kayo sa anak ninyo? O nagpaplano na kayong paghatian ang mana niya bago pa siya mamatay? Sumigaw si Aling Dolores na parang hayop at sinampal ako ng malakas. Pak! Namanhid ang tainga ko at nag-init ang pisngi ko. Pero hindi ako umiyak o natumba. Dahan-dahan kong ibinaling ang aking ulo. At sa isang malamig na boses, sinabi, itong sampal na ito, magiging magandang ebidensya rin sa pulis. Sakto namang may nag-doorbell ng paulit-ulit. Nang buksan ni Celia ang pinto, pumasok si Attorney Cruz kasama ang dalawang pulis. Nang makita ni Attorney Cruz ang namumula kong pisngi, sinabi niya, mga pulis, nakatanggap po ako ng emergency call mula sa kliyente ko tungkol sa pamimilit at pananakot. At mukhang may nangyari ngang pananakit dito. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang mga kamag-anak na kanina'y matatapang ay natahimik. Si Paulo ay namutla at dahan-dahang umatras. Biglang tumunog ang telepono niya. Nang sagutin niya ito, nanginginig ang kanyang mga kamay. Bigyan niyo pa po ako ng ilang araw. Naghahanap po ako ng pera. Pakiusap, huwag po kayong pumunta sa bahay namin. Pagkatapos ng tawag, tumakbo siya palabas. Sa naiwan niyang telepono, may isang text message. Kung hindi ka magbabayad hanggang mamayang gabi,
Uunahin kong putulin ang mga daliri mo. Matapos ang gulong iyon, hindi na ako bumalik sa bahay na iyon. Ipinasa ko na ang lahat kay Attorney Cruz. Bumalik ako sa ospital para bantayan si Jose. Ang bawat araw ay parang impyerno, ngunit kailangan kong lumaban. At sa ika-40 araw matapos ang operasyon, pinayagan ni Dr. Reyes na bisitahin ni Ana ang kanyang ama sa loob ng 5 minuto. Sa mga nakaraang araw, sinasabi ko lang sa kanya na natutulog si Papa para gumaling. Pagpasok ni Ana sa ICU at makita ang kanyang ama na puno ng tubo, humagulgol siya. Hindi niya ito mahawakan dahil natatakot siyang masaktan ito. Hinawakan lang niya ang isang daliri ni Jose at umiyak. Papa, si Bunso po ito. Gising na po kayo. Nangako po kayo na magpapalipad tayo ng saranggola. Ang kanyang maliit na boses ay parang pumipiga sa aking puso. Tumalikod ako para hindi niya makitang umiiyak ako. Ngunit nang idikit ni Ana ang kanyang pisngi sa kamay ni Jose, biglang gumalaw ang daliri ni Jose, na parang sinusubukang hawakan ang kamay ng kanyang anak. Hindi ito imahinasyon. Naramdaman din ni Ana. Mama! Hinawakan ni Papa ang kamay ko. Sumigaw ako para tawagin ang doktor. Dumating si Dr. Reyes at ang mga nurse. Sinuri nila si Jose. Sa mukha ni Dr. Reyes, may nakita akong pag-asa. Ito ay isang napakagandang senyales. Nagre-react na ang kanyang utak. Kailangan pa nating maghintay ng ilang araw. Pero mukhang nalampasan na natin ang pinakamasamang sitwasyon. Napaupo ako at humagulgol. Hindi ito luha ng kalungkutan kundi luha ng ginhawa. Sa wakas, may liwanag na sa dulo ng madilim na lagusan. Niyakap ako ni Ana at umiyak din. Narinig ako ni Papa. Mama, uuwi na siya. Ang balitang may senyales na ng paggising si Jose ay mabilis na kumalat sa mga biyenan ko. Nang gabing iyon, dumating si Aling Dolores na may dalang lugaw. Nagpapanggap na nag-aalala. Dinalhan ko ng lugaw ang anak ko. Kadugo ko pa rin siya. Tinitigan ko siya. Kung iisipin ang lahat ng ginawa niya, gusto ko siyang duraan. Pero ayokong gumawa ng eksena sa harap ng silid ni Jose. Tahimik akong tumabi. Pero pinindot ko pa rin ang record button ng aking telepono. Pumasok si Aling Dolores sa silid. Sa simula, umiiyak siya ng malakas para marinig ng mga nurse. Pero nang umalis ang nurse, tumigil siya. Ang kanyang boses ay naging malamig. Jose, kapag nagising ka, ilipat mo agad ang titulo ng 100 milyong pisong kondo sa akin. Huwag kang magpapadala sa asawa mong tuso. Hindi natin pwedeng hayaan na ang yaman ng pamilya ay mapunta sa isang manugang na isang babae lang ang anak. Nang marinig ko iyon mula sa labas, nanlamig ako. Sa isang anak na kalalabas lang sa bingit ng kamatayan, ang unang ibinulong ng ina ay ang pag-agaw sa bahay. Hindi ko siya pinigilan. Ang maktum mangkata inta taala, gusto kong i-record ang lahat para kapag nagising si Jose, maririnig niya mismo kung ano ang sinabi ng kanyang ina. Matapos ang pagbisita ni Aling Dolores, biglang lumitaw si Paulo. Gabi na. Nang bumaba ako sa parking lot para kunin ang aking mga damit, lumabas siya mula sa likod ng isang poste. Ang kanyang hitsura ay kahindik-hindik, payat, magulo ang buhok, at pula ang mga mata. Pagkakita sa akin, lumuhod siya sa semento. Hipag, pakiusap, tulungan mo ako. Ibenta mo na ang bahay. 20 milyon lang ang kailangan ko. Kapag nabayaran ko yon, habang buhay kitang pagsisilbihan. Umatras ako. Ang lalaking gustong sirain kami ay ngayoy nagmamakaawa. Pero wala akong naramdamang awa. Sa halip, takot, ang isang taong desperado ay kayang gawin ang lahat. Malamig kong sinabi. Matagal nang nakapangalan sa nanay ko ang bahay na yan. At kahit sa akin pa yan, hinding-hindi ko ibebenta ang tahanan ng pamilya ko para bayaran ang utang mo sa sugal. Biglang itinaas ni Paulo ang kanyang ulo. Ang nagmamakaawang tingin ay napalitan ng galit. Ngumisi siya at ipinakita ang kanyang telepono. Hipag, akala mo maniniwala sa'yo si kuya kapag nagising siya?
Sasabihin ko sa kanya na binayaran mo ang abogado at doktor para pilitin siyang pumirma. Sa screen, ipinakita ang isang video noong pumirma si Jose. Pero iba ito. Ang bahagi kung saan malinaw na sinasabi ni Jose na protektahan ang kanyang pamilya ay pinutol. Ang ipinakita lang ay ang eksenang pinipilit ko siyang pumirma habang nahihirapan siya. Mukha akong isang masamang asawa na nagnanakaw ng yaman ng isang mamamatay na asawa. Nagbanta si Paolo. Kapag ikinalat ko to sa internet, ikaw ang lalabas na masama. Sino ang paniniwalaan ng mga tao? Hinawakan ko ng mahigpit ang aking bag. Sige, ikalat mo. Nasa akin ang orihinal na video. Nanggigil si Paolo at lumapit. Sa tingin mo, mas mabilis kumalat ang orihinal mo kaysa sa tsismis ko? Pagkatapos, nawala siya sa dilim. Kinilabutan ako. Wala na siyang tamang pag-iisip. Nang gabing iyon, mga 11:00, pag-akyat ko sa palapag ng ICU, biglang kumurap-kurap ang mga ilaw at namatay. Isang maikling brownout, pero halos tumigil ang puso ko. Agad na umandar ang emergency power. Pero pagkatapos noon, umalingaw-ngaw ang alarm mula sa silid ni Jose. Tumakbo ang mga doktor at nurse. Nanginginig akong sumigaw. Jose! Jose! Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang pinto ng emergency exit na sumasara at isang taong nakaitim na mabilis na bumababa. Gusto ko siyang habulin, pero narinig ko ang sigaw ng nurse na kailangan ng defibrillator. Hindi ko maiwan ang asawa ko. Matapos ang ilang minutong CPR, naging stable ulit si Jose. Napaupo ako. Basang-basa ng pawis at luha. Isang batang nurse ang lumapit sa akin. Inabot niya sa akin ang isang maliit na USB. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Pabulong niyang sinabi, Ginang, mag-ingat po kayo. May isang taong gustong siguraduhin na hindi na magigising si G. Jose. Hinawakan ko ng mahigpit ang USB. Naramdaman kong ito na ang susi sa lahat. Ang sandata na wawasak sa mga biyanan ko. Hindi ko magawang tingnan ang laman ng USB sa loob ng ospital. Pagkatapos ng babala ng nurse, pakiramdam ko ay bawat CCTV at bawat taong dumadaan ay bahagi ng isang network ng pagmamanman. Isiniksik ko ang USB sa pinakailalim na bulsa ng aking bag at pilit na naglakad ng normal, kahit ang puso ko ay kumakabog ng malakas. Bumaba ako sa unang palapag at pumunta sa isang liblib na bahagi ng outdoor parking lot. Sumakay ako sa kotse, nilock ang mga pinto at ibinaba ang lahat ng window shades. Inilabas ko ang maliit na laptop na laging pinapadala sa akin ni Attorney Cruz para sa mga emergency. Nanginginig kong isinaksak ang USB. Isang folder na walang pangalan ang lumitaw. Sa loob, may ilang video at audio files. Una kong pinatugtog ang video. Ito ay isang kopya ng CCTV mula sa dulo ng hallway ng ICU. Ang oras ay noong madaling araw kung kailan nahuli ko si Paolo. Sa video, si Paolo, na nakatakip ang mukha, ay naglalakad papunta sa silid ni Jose. Ngunit ang lalong nagpanginig sa akin ay ang isa pang anino na sumusunod sa kanya. Ang batang associate director na kasama sa operasyon ni Jose. Huminto sila sa harap ng silid. Inilabas ni Paolo ang isang makapal na puting sobre at iniabot sa doktor, na mabilis naman itong isinilid sa kanyang bulsa. Nanigas ako. Hindi na ito hinala. Sa labas mismo ng silid, kung saan nakahiga ang aking asawa, nagaganap ang isang maruming transaksyon, isang kasunduan, na katumbas ng pagpaplano ng pagpatay. Pinatugtog ko ang pangalawang file. Isang audio recording. Una ay puro ingay. Pagkatapos ay narinig ko ang desperadong boses ni Paolo. Hindi ko naman sinasabing, patayin niyo siya. Kailangan ko lang siyang manatili sa ganyang kalagayan. Nang ilang buwan pa, nanindig ang aking mga balahibo. Sumunod ang boses ng doktor. Sinabi ko na sa inyo. Ang gagawin ko lang ay sadyang pabagalin ang kanyang paggaling. Aayusin ko ang dosis ng gamot at ang settings ng respirator para hadlangan ang paggising ng kanyang utak. Pero kung may mangyaring hindi inaasahan at mamatay siya, responsibilidad mo yon. Tumulo ang aking mga luha. Ang mga araw na biglang lumalala ang kalagayan ni Jose. Ang mga sandaling akala ko'y gigising na siya,
Pero bigla na lang bumabalik, sa malalim na tulog, hindi pala ito dahil sa sakit. Ang asawa ko ay lumalaban para mabuhay. Ngunit sila, sa dilim, ay hinihila siya pababa. Ngunit ang tuluyang sumira sa aking kaluluwa ay ang ikatlong audio file. Ito ay isang recording ng isang tawag sa telepono. Malamig na boses ni Aling Dolores ang narinig ko. Walang bahid ng pag-aalala sa kanyang anak. Ang kondo at ang mga ari-arian ay dapat mapunta kay Paolo. Siya ang magpapatuloy ng apelyido ng pamilya. Kahit magising pa si Jose, kailangan nating ipaniwala sa kanya na pinagtaksilan siya ni Lina para siya mismo ang umagaw ng titulo at ibigay sa atin. Narinig ko ang boses ni Paolo. Inay, paano kung mas maniwala si Kuya kay Hipag kaysa sa atin? Tumawa si Aling Dolores. Kaya nga kailangan nating magtanim ng duda. Ipakita mo yung video na in-edit mo. Yung pinipilit siya ni Lina na pumirma. Lahat tayo. Iiyak sa harap niya. At sasabihing inagaw ni Lina ang lahat. Ang isang taong kagagaling lang sa bingit ng kamatayan ay malilito. Sa huli, mas paniniwalaan niya ang pamilya niya kaysa sa asawa niya. Napapikit ako. Gusto kong masuka. Hindi lang nila gustong agawin ang ari-arian. Gusto nilang sirain ang pagmamahalan namin ni Jose. Ang tiwalang ibinigay niya sa akin hanggang sa huli. Akmang tatawagan ko na ang 911, ngunit huminto ako. Tinawagan ko muna si Attorney Cruz. Agad siyang sumagot. Habang umiiyak, ikinuwento ko ang lahat. Kalmado siyang nakinig at sinabi, Lina, ang mga ebidensyang yan ay napakalakas. Pero dahil nakuha sa ilegal na paraan, baka sabihin nilang peke yan. Para tuluyan silang masira, kailangan nating painan sila. Para sila mismo, ang mahulog sa sarili nilang bitag. Umiiyak akong nagtanong, hahayaan ko na lang po bang saktan nila si Jose? Hindi. Sagot niya. Ang prioridad natin ay ang kaligtasan ni Jose. Kakausapin ko ang mga koneksyon ko sa ospital para palitan ang mga staff at tiyaking hindi na makakalapit ang doktor na yon. Maglalabas din tayo ng court order para pagbawalan ang lahat ng bisita. Pero para sa tuluyang pagbagsak ng mga biyenan mo, kailangan nating hintayin silang gumawa ng mas malaking pagkakamali. At ang pinakamahalaga, kapag nagising si Jose, kailangang marinig niya ang lahat mula mismo sa bibig nila, hindi sa recording. Tumingin ako sa bintana ng ospital. Masakit ang puso ko, pero ang isip ko ay naging malamig at malinaw. Hindi na ako iiyak. Para protektahan ang aking asawa at anak, ako mismo ang magtutulak sa mga demonyong iyon sa impyerno. Akmang tatawag na sana ako ulit kay Attorney Cruz nang biglang tumunog ang telepono mula sa ICU. Agad kong sinagot. Isang nanginginig na boses ng nurse ang narinig ko. Ginang, nasaan po kayo? Ang pasyenteng si Jose. Kailangan niyo pong umakyat ngayon din. Nanlamig ang aking puso. Tumakbo ako papunta sa ospital. Pagdating ko sa harap ng silid, natigilan ako. Bukas ang pinto, puro tunog ng alarm, at walang laman ang kama. Ang kumot ay magulo, at may mga tubo at karayom, na may dugo na nakakalat. Wala si Jose, ang taong nagbigay sa akin ng pag-asa. Ang taong gustong ikulong ng mga demonyo sa dilim, ay biglang nawala. Tumakbo ako papasok sa silid. Tila naroon pa ang init ng kanyang katawan sa kama. Niyugyug ko ang isang nurse at sumigaw. Nasaan ang asawa ko? Sino ang kumuha sa kanya? Umiling lang ang nurse. Hindi ko po alam. Kumuha lang po ako ng gamot. Pagbalik ko, wala na po siya. Dumating si Dr. Reyes, tumatakbo. Nang makita niya ang walang lamang kama, nagdilim ang kanyang mukha. Isang pasyenteng nasa koma. At kalalabas lang ng operasyon, imposible siyang makalakad. Malinaw na may kumuha sa kanya. Sumigaw si Dr. Reyes. Isara ang lahat ng exit. Tawagan ng security. Kung mailabas siya ng walang respirator, mamamatay siya. Sa salitang mamamatay. Napaluhod ako. Ang nasa isip ko lang ay ang huling pagkakataong gumalaw, ang daliri ni Jose. Sa gitna ng kaguluhan, biglang bumukas ang pinto ng emergency exit at pumasok si Aling Dolores. Hindi niya tiningnan ang walang lamang kama ng kanyang anak. Sa halip, sumigaw siya.
Tuluong! Kinidnap ng manugang ko ang asawa niya para makuha ang lahat ng yaman. Tinago niya ang anak ko. Doktor. Papatayin niya ang anak ko. Nagsilabasan ang mga tao. Tulala akong napatingin sa kanyang palabas. Biglang nag-flash sa isip ko ang lahat. Sila ang kumuha kay Jose. At ngayon, ako ang pinagbibintangan nila. Kung magwawala ako rito, ako ang lalabas na masama. Alam nilang posibleng nalaman ko na ang tungkol sa USB. Kaya ito na ang huli nilang baraha para sirain ako. Sa likod ni Aling Dolores, lumitaw si Paulo. Hawak ang kanyang telepono, naka-livestream na. Umiiyak siyang nagsalita sa kamera. Mga kababayan, tingnan ninyo ito. Ang kuya ko ay nag-aagaw buhay. Pero ang hipag ko, matapos agawin ang 100 milyong pisong kondo. Ngayon naman, kinidnap ang kuya ko. Tulungan ninyo kami! Ipahanap siya sa pulis. Itinutok ni Paulo ang kamera sa mukha ko. Nasusuka ako sa kanilang kasinungalingan. Sa loob lang ng ilang minuto, kumalat ang live video. Ang telepono ko ay puno na ng masasakit na mensahe. Demonyong mukhang pera. At pati anak niyan. Siguradong masama rin. Tinawagan ko si Attorney Cruz. Ang boses ko ay nanginginig. Abogado. Nawawala si Jose. Pinagbibintangan nila akong kidnapper. Kalmado siyang sumagot. Lina, huwag kang makipag-usap sa kanila. Ang mahalaga, mahanap natin si Jose. Papunta na kami dyan. Kasama ang pulis. Tawagan mo ang nanay mo. Sabihin mong itago si Ana sa isang ligtas na lugar at patayin lahat ng communication. Agad kong tinawagan si inay. Nagulat siya, pero mabilis na kumilos. Itinago niya si Ana at pinatay ang lahat ng gadgets. Dahil kung nagawa nilang kunin si Jose, baka isunod nila si Ana. Pagdating ni Attorney Cruz at ng mga pulis, dinala nila ako sa isang sulok. Ibinigay ko ang USB at sinabi ang tungkol sa isang private ambulance na nakita ko sa CCTV bago ako tumakbo papuntang parking lot. Naalala kong nakaparada ito malapit sa medical waste disposal area. Noong kasagsagan ng brownout, agad na tinrack ng mga pulis ang plaka ng ambulansya. Ito ay isang peking sasakyan. Ngunit sa tulong ng mga CCTV sa kalsada, natuntun nila ito papunta sa isang abandonadong ospital. Sa isang liblib na lugar, nanikip ang dibdib ko. Isang abandonadong gusali na walang gamit. Kung nandoon si Jose, bawat segundo ay mahalaga. Sumugod kami papunta doon. Ang lugar ay nakakatakot at amoy amag. Sa sahig ng isang silid, may mga gamit na medical, isang maliit na tangke ng oxygen, at isang damit ng pasyente, ang damit na suot ni Jose. Napaupo ako, at niyakap ang damit. Naramdaman ko ang amoy niya, at humagulgol ako. Isang pulis ang tumawag sa akin. Sa pader, may nakasulat gamit ang pulang lipstick. Kung gusto mong mabuhay ang asawa mo, dalhin mo ang titulo ng kondo. Nanlamig ang aking dugo. Malinaw na si Paulo ang may gawa nito. Sakto namang tumunog ang telepono ko. Isang unknown number. Sinagot ko ito. Boses ni Paulo ang narinig ko. Kung isasama mo ang pulis, patay ang kuya ko. Pumunta ka mag-isa sa lumang cold storage sa may ilog. Dalhin mo ang mga papeles. Pinigilan ko ang galit ko. Paulo, pinapatay mo ang sarili mong kapatid. Tumawa siya. Huwag kang mag-lecture. Nasa kamay ko na ngayon ang buhay. At kamatayan ni kuya. Pagkatapos, ibinaba niya ang tawag. Tinitigan ko ang damit ni Jose. May takot ako, pero sa ilalim nito, may isang nag-aalab na galit. Hinigpitan ko ang hawak sa telepono at sinabi, hindi lang ang asawa ko ang ililigtas ko. Wawasakin ko silang lahat. Ang lumang cold storage sa dulo ng kalsada, sa tabi ng ilog, ay nasa isang napakaliblib na lugar. Malakas ang buhos ng ulan ng gabing iyon, at ang paligid ay nakakatakot, na para bang papasok ako sa isang bitag ng kamatayan. Huminto ako ng malayo-layo, at huminga ng malalim. Sa aking tenga, narinig ko ang boses ni Attorney Cruz, mula sa isang maliit na earpiece. Lina, kalma lang. Gumagana ang GPS.
At ang audio ay real-time na nare-record. Ang trabaho mo lang ay mag-aksaya ng oras. Huwag mo siyang galitin. Isinara ko ang zipper ng aking jacket. Sa ilalim, may isang maliit na mikropono. Pumasok ako sa loob ng warehouse. Madilim at amoy kalawang. Sa gitna, may isang bumbilya na nagbibigay liwanag. At doon, nakita ko si Jose. Nakahiga siya sa isang lumang kama. Walang kagalaw-galaw. Sa tabi niya, isang maliit na tangke ng oxygen. Ang kanyang mukha ay maputla, at ang kanyang mga labi ay tuyo. Kung hindi dahil sa bahagyang pagtaas-baba ng kanyang dibdib, aakalain kong patay na siya. Hindi ako makahakbang. Jose, mahina akong tawag. Sa tabi niya ay si Paulo. Pula ang mga mata, at halatang wala sa sarili. Nang akmang lalapit ako, sumigaw siya. Huwag kang lalapit! Pilit kong kinalma ang sarili. Nandito na ako. Sabihin mo ang gusto mo. Pero hayaan mo muna akong tingnan. Ang kalagayan ni Jose. Ngumisi siya. Pumirma ka sa papeles ng paglilipat ng titulo. Kailangan ko ng pera ngayon din. Sumagot ako. Alam mong nasa nanay ko na ang titulo. Hindi ko yun pwedeng ibenta. Ang sinabi kong iyon ay parang pagbuhos ng gasolina sa apoy. Sinunggaban niya ang aking braso. Napakalas ng hawak niya at amoy alak siya. Hindi ako sumigaw dahil natakot akong baka saktan niya si Jose. Sinubukan ko siyang kausapin. Paolo, hindi pa huli ang lahat. Ibalik natin si kuya sa ospital. Tutulungan kitang makipagnegosasyon sa mga pinagkakautangan mo. Pero kung may mangyari sa kanya dito, hindi lang utang ang problema mo. Mabubulok ka sa kulungan. Tumawa siya na parang baliw. Buhay ko? Anong buhay? Lahat to. Kasalanan mo. Biglang may lumabas mula sa likod ng isang lona. Si Aling Dolores. Hindi siya mukhang isang kawawang ina. Maayos ang kanyang damit at buhok. At ang kanyang mukha ay malamig. Siya ang nasa likod ng lahat. Tiningnan niya ako at sinabi, Lina, huwag ka nang magpanggap. Ibigay mo na ang titulo. Kahit magising pa si Jose, pabigat lang siya. Mas mabuti pang nakahiga na lang siya dyan. Nagbabayad lang siya sa kasalanan niya sa pagtataksil sa kanyang pamilya para sa'yo. Nanigas ako. Kahit narinig ko na ito sa recording, mas masakit marinig ito ng direkta mula sa kanya, sa harap ng kanyang nag-aagaw buhay na anak. Nagtanong ako, Inay, anak niyo po ba talaga ang pinagsasabihan niyo niyan? Ngumisi siya. Ang anak? Dapat sumunod sa magulang. Kung mas pinili niya ang asawa niya, siya ang gumawa ng sarili niyang libingan. Sumigaw si Paulo. Inay, tama na yan. Papirmahin mo na siya. Ikaw ang nagsabi na kunin natin si kuya mula sa ospital. Tapos ngayon, nagpapakabait ka? Nanlamig ang hangin. Ang pinakamahalagang ebidensya ay lumabas na mula mismo sa bibig ni Paulo. Ang lahat ay live na naririnig ng mga pulis. Para mag-aksaya ng oras, nagtanong ako ulit, Inay, bakit po galit na galit kayo kay Ana? Apo niyo po siya. Sumimangot siya. Para saan pa ang babae? Sa huli. Sa ibang pamilya rin siya mapupunta. Ang kailangan ng pamilya natin ay isang lalaki. Ang kailangan ni Paulo ay puhunan. Hinding-hindi ko hahayaan na kayong mag-ina ang magpasasa sa yaman namin. Nanginginig ako sa galit. Ang mga sinasabi niyang iyon ay naririnig lahat ng mga pulis na nakapaligid na. Biglang may malakas na tunog ng preno sa labas at bumukas ang pinto ng warehouse. Pumasok ang tatlong malalaking lalaki na may mga peklat sa mukha ang mga loan shark. Lumapit ang leader kay Paolo. Nasaan ang pera ko ha? Umatras si Paulo. Isang araw na lang po. Pinoproseso na po ang papeles. Bago pa siya matapos, isang suntok ang tumama sa mukha niya. Bumagsak siya sa sahig. Naging magulo ang lahat. Sumigaw si Aling Dolores. Tumakbo ako papunta kay Jose. Isang loan shark ang sumipa sa tangke ng oxygen. Klang! Gumulong ito at natanggal ang tubo. Beep! 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 Umalingaw-ngaw ang alarm. Nagsimulang mangisay si Jose at hirap ng huminga. Parang kumulo ang dugo ko. Pilit kong ikinabit muli ang tubo.
habang sumisigaw. Kunin niyo na ang lahat. Huwag niyo lang siyang saktan. Mga demonyo kayo. Sakto namang umalingaw-ngaw ang sirena ng mga pulis. Nataranta ang mga loan shark at sinubukang tumakas. Pero napaligiran na sila. Si Paulo ay nakahandusay. Si Aling Dolores ay nanigas. Ako, nakatingin lang kay Jose. Niyakap ko ang malamig niyang pisngi. At paulit-ulit na tinawag ang kanyang pangalan. Jose! Mahal! Naririnig mo ba ako? Gumising ka, pakiusap. Nandito na ako. Parang isang himala. Dahan-dahang gumalaw ang kanyang mga pilikmata. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Mula sa kanyang tuyong labi, isang napakahinang tunog ang lumabas na halos hindi marinig sa gitna ng ingay. Pero sa aking pandinig, ito ang pinakamalinaw na sigaw sa buong mundo. Lee. Na. Ang tunog ng mga sirena ng pulis ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Mabilis na dinakip ang mga loan shark. Si Paulo, duguan ang mukha, ay kinaladkad habang bumubulong. Napilitan lang ako. Si Aling Dolores ay nanigas na parang bato. Nakatingin sa kawalan, na para bang isang sugarol na natalo sa kanyang huling taya. Wala na akong lakas para tingnan sila. Ang buong atensyon ko ay na kay Jose. Matapos niyang tawagin ang pangalan ko, muli siyang nawalan ng malay. Isinakay siya sa ambulansya. Habang tinatakbo siya palabas, hawak ko ang kanyang malamig na kamay. Walang tigil sa pagtawag sa kanyang pangalan. Natatakot na baka tuluyan na siyang mawala. Dinala si Jose sa emergency room. Nang makita ni Dr. Reyes ang kanyang kalagayan, nagdilim ang kanyang mukha at agad siyang dinala sa loob. Muling sumara ang pinto sa aking harapan. Ngunit ngayon, ibang klasing takot ang naramdaman ko. Baka ang huling salitang binitawan niya ay isang paalam. Napaupo ako sa sahig ng hallway, nanginginig sa lamig at takot. Dahan-dahang lumapit si Attorney Cruz at ipinatong ang kanyang coat sa aking balikat. Ang nasa isip ko lang ay ang mga nangyari sa warehouse. Kung nahuli lang ako ng 5 minuto, baka hindi ko na narinig ang boses niya. Nang mag-umaga, lumabas si Dr. Reyes. Tumayo ako, halos matumba. Inalis niya ang kanyang maskara. At sa kanyang pagod na mukha, may nakita akong bahagyang ginhawa. Nalagpasan na ni Jose ang pinakamatinding panganib. Napakadelikado ng sitwasyon dahil sa pagkawala ng oxygen. Pero dahil sa mabilis na CPR, naging stable na siya. Ang pinakamagandang balita ay ang kanyang utak ay nagpapakita ng malinaw na reaksyon. Ito ay isang himala. Napahagulgol ako. Hindi na sa sama ng loob, kundi sa ginhawa. Sa wakas, nailigtas ko siya. Sa ika-64 na araw matapos ang operasyon, ang himala ay tahimik na dumating. Tuluyan nang nagkamalay si Jose. Noong umagang iyon, binabasahan ko siya ng sulat mula kay Ana. Papa, umuwi ka na po. Gabi-gabi kong niyayakap ang unan mo. Pagod na po ako. Habang binabasa ko iyon, gumalaw ang daliri ni Jose. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Tumingin sa akin. At sa isang paos na boses, sinabi, Lee. Napahagulgol ako. Hinawakan ko ang kanyang kamay at umiyak. Nandito ako. Mahal. Nagising ka na. Nakabalik ka na sa amin. Matagal niya akong tinitigan. Kahit payat at may sakit, ang init sa kanyang mga mata ay pareho pa rin. Hindi pa siya makagalaw, nang maayos at hirap magsalita. Pero ang kanyang alaala ay buo. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat, simula sa paglipat ng titulo ng kondo. Habang nakikinig siya, tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Sa isang mahinang boses, sinabi niya, "Tama ang ginawa mo. Maraming salamat sa lahat." Sa 4 na salitang iyon, gumuho ang lahat ng sakit at sama ng loob na tiniis ko. Nang mabalitaan ng mga biyenan ko na gising na si Jose, nagkagulo sila. Dahil sa investigasyon sa kidnapping, hindi sila basta-basta makalapit. Ngunit ilang araw ang lumipas, pinayagan si Aling Dolores na dumalaw, kasama ang abogado at pulis. Pagpasok pa lang niya, humagulgol siya. "Anak ko!
Tingnan mo ang ginawa ng asawa mong bruha. Sinira niya ang pamilya natin. Gusto niyang ipakulong ang kapatid mo at nakawin ang yaman natin. Si Jose, nakahiga lang, ay tinitingnan siya ng malamig. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, sinabi niya, "Inay, itigil niyo na po ang pag-arte. Narinig ko ang lahat habang nasa dilim ako." Nanigas si Aling Dolores. Ikinuwento ni Jose na kahit hindi siya makagalaw, naririnig niya ang lahat ang pag-uusap nila tungkol sa mana. Ang pagtawa ng kanyang kapatid, ang iyak ko, at ang sigaw ni Ana. Naalala niya ang sakit noong tinanggal ang kanyang oxygen. Huwag ninyong isipin na dahil hindi ako nagigising, hindi ko alam kung sino ang gustong iligtas ako, at kung sino ang gustong mamatay ako. Dagdag niya. Sumingit si Mang Cardo. "Jose, nanay mo pa rin yan." Sumagot si Jose. "Ano po ang tunay na kasalanan? Ang pilitin ang isang anak na yumuko sa isang ina na gustong sirain ang kanyang pamilya. Iyon ang tunay na parurusahan ng langit na tahimik ang lahat." Dumating si Paulo, lumuhod, at nagmakaawa. "Kuya, patawarin mo ako. Natakot lang ako sa mga loan shark. Pakiusap. Huwag mo akong ipakulong." Tinitigan siya ni Jose. "May mga pagkakamali na kapag pinatawad mo, binibigyan mo lang sila ng kutsilyo para saksakin ulit ang pamilya mo. Hindi lang ako ang sinaktan mo. Sinaktan mo ang asawa ko. At ginamit mo ang kinabukasan ng anak ko para sa sugal. Harapin mo ang parusa mo." Sa kulungan, sumigaw si Aling Dolores at sinubukang saktan si Jose. Ngunit pinigilan siya ng mga pulis at kinaladkad palabas. Ang kanyang mga sigaw ay nawala sa hallway. Si Celia naman ay abala sa pagbura ng kanyang mga post sa social media, ngunit sinabi ni Attorney Cruz, "Huli na ang lahat." 3 araw ang lumipas. Nagkaroon ng formal na paghaharap sa isang conference room sa ospital. Nandoon si Jose, naka-wheelchair, payat, pero matalim ang tingin. Nasa tabi niya ako, at sa likod ko ang aking ina. Sa kabilang panig, ang kanyang pamilya, mga pulis, at iba pang sangkot. Unang nagsalita si Aling Dolores. Umiiyak at nagmamakaawa. Sinasabing ako ang may pakana ng lahat. Ngunit nanatili akong tahimik. Hindi na kailangang sumigaw. Ang katotohanan ang magpapatunay. Ipinakita ni Attorney Cruz ang lahat ng ebidensya. Ang video ni Jose. Ang mga audio recording mula sa warehouse at ospital. Ang CCTV ng panunuhol. Ang mga post ni Celia sa social media. At ang peking medical report. Bawat ebidensya ay parang isang dagok sa kanila. Ang mga kamag-anak na dati naninisi sa akin ay ngayon, puno ng kahihiyan. Tumayo ang aking ina at hinarap sila. Ang paglipat ng titulo ay hindi pagnanakaw. Ito ay isang panangga para iligtas ang aking anak at apo mula sa mga taong mas masahol pa sa hayop na tulad ninyo. Kung hindi ito ginawa ng aking manugang, baka ngayon, nasa lansangan na sila. Natahimik ang lahat. Sa huli, muling lumuhod si Paulo at nagmakaawa. Ngunit matatag si Jose. Ang ugnayan natin bilang magkapatid ay tapos na. Pagbayaran mo ang iyong kasalanan. Nang matapos ang lahat at bumalik kami sa silid, hinawakan ni Jose ang aking kamay. Huli na ba akong nagising? Patawad at hinayaan kitang pasanin ang lahat ng ito mag-isa. Umiling ako at hinawakan ang kanyang kamay. Ang mahalaga, buhay ka at nagising ka. Tayo ang nagligtas sa isa't isa. Pagkatapos noon, hindi na bumalik sa dati ang aming buhay. Ang mga may kasalanan ay naharap sa batas. Ang mahalaga sa akin ay hindi ang paghihiganti, kundi ang pag-aalaga kay Jose sa kanyang mahabang paggaling. Ang kanyang paggaling ay mahirap. May mga araw na hirap siyang magsalita. Ang kanyang unang paglalakad ay nanginginig. Ngunit hindi ako umiyak sa harap niya. Si Ana ang kanyang naging pinakamalakas na gamot. Araw-araw, dinadalhan siya ng bata ng mga guhit na nagbibigay sa kanya ng lakas. Tumatawag pa rin ang mga kamag-anak para humingi ng tawad, pero hindi na ako natinag. Ang kondo ay nanatili sa pangalan ng aking ina.
Isang desisyon na si Jose mismo ang nagmungkahi. Gusto kong maging ganap na ligtas kayo, sabi niya. Ang tunay na pamilya ay hindi masasaktan sa mga malinaw na hangganan. Ang mga magnanakaw lang ang natatakot dito. Sa paggising ni Jose, hindi lang katawan niya ang gumaling, kundi pati na rin ang kanyang pananaw sa buhay. Ang 64 na araw na iyon ay isang impyerno. Ngunit sa dulo nito, nabawi ko ang aking asawa, naprotektahan ang aking anak, at natutunan ang pinakamahalagang aral sa buhay. Minsan, ang isang malagim na pagsubok ay hindi lang para gisingin ang isang tao mula sa koma, kundi para gisingin din ang lahat sa tunay na kahulugan ng pamilya at sa kasuklam-suklam na mukha ng kasakiman.